Isang batong bilog. Ito ang bagay na matagal na inilihim ng aming angkan. Ang bagay na naglagay sa alanganin sa buhay ng mga bagong henerasyon. Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers at kayanggaw. Ang kwentong ito ay tungkol sa kwento ng katatagan at paniniwala. Kwento ng kilabot at pangamba. Pero isa rin itong kwento na kung saan natutunan kong tanggapin kung ano ba talaga ang pinagmulan ko. Kilalanin niyo na lang po ko bilang Arman, Laking Maynila. Kabanong, kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Kung bago ka pa lang sa ating channel, kung maaari pindutin nyo ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong videos. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-comment at pindutin rin ang like button. Napakalaking tulong po ito para sa ating channel kung gagawin nyo po ang bagay na ito. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Insan, long time no see. Huli natin kita malilit pa tayo nung nasa Maynila pa kami. Ang laki mo na pala ngayon. Siguro naglalaro ka ng basketball ano? Kapag matangkad, naglalaro ka agad ng basketball? Di ba pwedeng madalas lang siyang mag-ano? Mag-ano? Alam mo na yun. Sa ulo ka talaga. Ay, siya nga pala Arman. Ito pala si Dambo. Hindi mo pa siya nakita noon pero pinsan din natin yan. Nice to meet you, Dambo. Wow, Inglesero ah. Para kang sira. Ano naman kung nag-i-English? Kahit naman sino pwede magsalita ng ganyang lingwahe. Siyempre, meron tayong pinsan na Manileño. Mukhang sosyal, mukhang galante. Mga magulang ko ang galante, hindi ako. Pagpasensya mo na yan si Dambo ha. Ngayon lang kasi nakakita yan ng pogi bukod sa akin Tara na, may dala kaming tricycle. Uwi na tayo. Pwede ba kumain muna ako? Nagugutom na kasi ako Wala namang problema. Ang dami namang kainan dito sa terminal Kumakalam na talaga ang sikmura ko noon, Kabanong. Kaya pumunta kagad kami sa karinderya naroon. Masarap naman ang pagkain. Hindi rin naman ako maarte sa mga pagkain kahit ano'y kinakain ko. Ang problema ko lang habang nakain ako ay ang dalawang nasa harapan ko. Hindi ko naman kasi talaga sila close. Si Matthew, huling pagkikita namin ay yung mga bata pa kami. At noon pa man, hindi naman kami malapit sa isa't isa. Si Dambo naman, yun ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Ni hindi ko nga alam na meron pala akong pinsan sa probinsya na parang tatay na. Ang laki kasi ng katawan niya. Hindi basta malaki maskulado siya. Nalaman ko na kargador pala ang trabaho niya kaya ganun. Pasensya ka na kung maingay kami kumain Masasanay ka rin kasi magkakasama naman tayo sa bahay Magkakasama? Ibig sabihin, sa isang bahay lang kayo nakatira nitong si Dambo? Oo, sa bahay ni Tio Patras. Siya lang naman kasing mag-isa ron Matagal pa kasi ang balik ni Tia Bermina. Kaya ang sabi ni Tio, ayos lang na magkakasama kami sa iisang bahay. Tia Bermina? Asawa ni Tio? Anong asawa? Kapatid niya si Tia Bermina. Di mo talaga siya kilala? Hindi Ang alam ko lang na kapatid ni Tio yung mga magulang natin na puro naman lalaki. At isa lang naman ang naalala kong tiya, si Tia Bebe. Nasaan ka ba yun? Si Tia Bermina, siya si Tia Bebe. Umalis siya 5 taon nang nakalilipas. Ang paalam lang niya sa amin noon, may gagamutin siya sa ibang probinsya. Pero ayun, di na bumalik. Nakakausap pa naman ni Tio paminsan-minsan. Kaya panatag siya na nasa magandang kalagayan si Tia Bermina. Hanggang ngayon pala, albularyo pa rin silang dalawa? Oo naman. Yun na kaya naging hanap buhay ni Tio Patras. At talagang nakilala siya sa probinsya nating to. Nakikita mo yung mga tindera na yun sa labas. O kahit itong mga narito. Kapag tinanong mo sila kung kilala nila si Tio, Mati, kilala talaga nila. Ganun siya kasikat? Oo, dami na kasi niyang natulungan Teka, may mga tayo. Hindi pa nasasabi sa amin ni Tio Patras kung bakit ka nagpunta dito sa probinsya namin
Ano ba nangyari sa Maynila at nandito ka? Bumuntong hininga na lang ako, Kabanong. Naalala ko na naman ang problemang tinakasan ko sa amin. Napasubo muna ako ng ulam bago ako nagsalita. Tumingin sa malayo at natawa ng pilit. Nag-away kami ni Erpat eh. Sa sobrang sama ng loob ko, hinamon ko siya ng suntukan. Tapos nung papalaganan niya ako, saka ako umatras. Syempre tatay ko yun eh. Tapos ayun, galit na siya sa akin. Hindi niya siguro inakala na hahamunin ko siya. Nagpaalam na muna ako sa nanay ko kaysa mapatay pa ako ng tatay ko. Kilala niyo naman si Erpat, di ba? Siguro naman narinig niyo na yung kwentong inihagis niya sa bangin yung kuya ko nung mga bata pa kami. Sobrang sama kasi ng ugali ng utol ko na yun eh. Mabuti nga tuminuni eh. Hindi ko pa nakikita ang airpot mo. Pero kwento ni Tio Patras, parang militar daw kung magdisiplina ng anak ng tatay mo eh. Narinig namin yung tungkol sa utol mo kaya ngayon, naiintindihan ko talaga kung bakit mas pinili mong umalis. Ano bang pinag-awayan nyo? Nabanggit ba sa inyo ni Tio Patras na baguhang direktor lang ako sa Maynila? Nagsisimula pa lang ako. Yung unang pelikula sana na gagawin ko, tungkol sa mga aswang. Ayaw ni Erpat ng ganung kwento eh. Ayaw niya kapag aswang ang tema. Nung malaman niya, nag-pull out siya ng sponsorship niya. Siya yung may pinakamalaking share sa buong production eh. Ayun, hindi natuloy. Nag-away kami. Hanggang sa nagka-personalan na. Pero ang ganda ng tema ng pelikula mo ha, aswang. Kapag nalaman ni Tio Patras yan, siguradong matutuwa yun sa'yo. Ha? Bakit naman? Si Papa nga, banas na banas eh. Maraming nalalaman si Tio Patras at si Tia Bermina sa mga aswang. Kung yun ang pag-uusapan nyo, nako, baka marami kang makakuhang impormasyon na makakatulong sa pelikulang gagawin mo. Medyo naging interesado ako sa mga sinabi nila. Kahit na papano ay gumanda rin naman ang mood ko habang kasama ko sila. Pagkatapos namin kumain, ay bumiyahin na rin kami gamit ang kakarag-karag nilang tricycle. Makalipas lang ang 20 minuto, ay nakarating na rin kami sa lugar nila. Sa bungad ay may nakatirik na arko at meron pang nakalagay na San Pablo. Yun ang pangalan ng kanilang baryo. Sa bungad pa lang, makikita na ang mga kabayan na kahit na hindi magkakatabi, malalawak at maraming tanim sa loob. Damang-dama ko talaga ang pagiging probinsya ron. Bukod sa sariwa ang hangin, puro halaman at puno rin ang makikita sa paligid. Kaunting lakad lang sa bandang gitna, narating na rin namin ang bahay na bato ni Tio Patras. 2 palapag yon. Kahit walang pintura, maganda naman ang disenyo kahit malalaking bato ang ginamit doon. Makaluma ang pormahan. Pamangkin! Diyos ko, para akong nananalamin ngayong nakita na kita sa ganyang edad na. Magandang hapon po, Tio. Pambira ka naman bata ka oh. Napaka-formal mo. Huwag ka na ngang magpo. Tiyo na lang ang tawag mo sa akin para di naman ako nagmumukhang matanda. Ganun po ba? Nagpakilala na ba sa iyo yung dalawang to? Ako ba natatandaan mo pa? Ako yung tsuhin mo noon na gumamot sa'yo nung mataas ang lagnat mo. Pinainom lang kita ng halamang bukid gumaling ka na kagad. Baby pa ako noon kaya hindi ko po matandaan. Ay di bale, pasok na kayo. Maghahanda na ako ng makakain natin. O ikaw, ayusin mo yung mga gamit mo, Dampo ha. Ituro mo nga sa kanya yung magiging kwarto niya. Ikaw naman, Matmat, bili ka ng uling. Naubusan tayo ng gas ngayon Bukas pa makakabili. Agad naman akong inihatid ni Dambo sa magiging silid ko. Hindi naman kalakihan ang silid pero sapat naman na para sa akin. Ang mahalaga, may maayos na higaan at merong bintana. Mabait naman si Tio Patras. Sobrang bait. Kaya nga lang, medyo nalulungkot kami para sa kanya Oh, bakit naman? Anong meron? Matanda na si Tio Patras. Kaka-senior niya lang ngayong taon. Pero hanggang ngayon wala pa rin siyang asawa. Meron naman siyang mga inuuwing babae rito pero kadalasan sa mga babaeng dinadala niya, mga mukhang pera lang. Piniperahan lang siya? At niloloko. Nung nakaraan nga, nagdala ng babae yun dito
Biglang may sumugod na lalaki rito at gustong bugbugin si Tiyo. Akala siguro ng lalaki hindi marunong lumaban si Tiyo Patras. May asawa yung babaeng dinala niya? Oo, Anong nangyari? ayun, bugbog yung lalaki kay Tiyo. Ayos mukhang action star pala itong si Tio Patras Kung nakita mo lang kung paano niya gulpihin yung lalaki, baka siya pa ang gawin mong bida sa pelikula. Napapailing na lang ako sa mga sinabi ni Dambo. Umalis na rin siya pagkatapos kong mag-ayos. Ako naman nagpahinga na lang muna. Sinalampak ko ang sarili ko sa kama. Hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Paggising ko ay 8:00 na ng gabi. Ginising nila ako para magapunan. Sobrang tahimik pala rito sa inyo. Ang payapa, di ba? Sana maging maayos ang pananatili mo rito. Huwag ka mag-alala, akong bahala sa papa mo. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa akin dito, Tiyo Kung anong ipapagawa nyo, basta kaya ko, gagawin ko. Ayaw ko rin naman po na maging pabigat ako dito sa inyo. Gaano ka ba katagal rito? Siguro kahit na 1 buwan lang. Ganun talaga humupa galit ni Erpat Yan talagang papa mo. Napaka-brutal niyan kapag siya ang tama. Ikaw naman kasi, dapat hindi mo na siya hinamon. Pakiramdam niya tuloy wala kang pakialam na ama mo siya. Nasagi mo pride niya Kaya nga po Pero may iba po ako. Nasabi sa akin ni Matthew at Dambo na marami daw po kayong nalalaman tungkol sa mga aswang. Ako po kasi, may ginagawa akong pelikula sa Maynila na hindi rin naman natuloy. Bala ko sanang ituloy kapag nakahanap ulit ako ng sponsor. Pwede niyo bang ikwento sa akin yung tungkol sa mga aswang? Sa sinabing kong yun, kaabanong ay napansin kong pagbabago ng mukha ni Tio Patras. Biglang sumeryoso. Nawala na ang kanyang ngiti. Napansin kong nagtaka rin si Dambo at Matthew. Saka na natin pag-usapan yan. Sa ibang araw siguro. Total kararating mo lang naman. Ang pag-usapan na lang natin yung magagandang bagay. Ayos ba? Sige po. Kung ano-anong kwento ang narinig ko sa kanilang tatlo nung gabing yun. Kahit na papaano, hindi ko naramdamang mag-isa ko. Ramdam na ramdam ko ang pagiging pamilya nila sa akin. Wala akong pagkailang na naramdaman o kahit pagkairita man lang. Medyo nakakarindi nga lang yung kadaldala ni Matthew at Dambo. Pero nakakatuwa naman kung papaano nila ako asikasuhin at intindihin. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Nabigla ako sa kultura nila roon. Sa Maynila kasi, pwede kang gumising ng tanghali. Doon, kahit alanganing oras ka nang matulog, kailangan mo pa rin gumising ng maaga. Alam namin medyo naabala namin tulog mo pero kailangan mo masanay sa buhay probinsya. Dito, bawal ka gumising ng tanghali. Hindi na sa magagalit si Tio pero dito kasi kapag lagi kang nahuli sa gising, maraming bagay ang hindi mo na pwedeng balikan. Yun ang turo sa amin ni Tio. Ibig niyang sabihin, masanay kang gumising ng maaga dahil ang mga grasya at oportunidad sa buhay, dumarating yan ang hindi mo inaasahan. Yun pala talagang dahilan kung bakit kailangan gumising ng mas maaga? Hindi lang yun. Para meron kaming katulong sa pangongolekta ng mga tuyong sanga. Para saan ba yung mga sanga na kukunin natin? Hindi pa kasi nakakabili ng gas si Tio. Kaya mga panggatong na munang gagamitin natin. Naglakad-lakad pa kami sa gubat bit-bit ang mga sako. Makalipas lang ang halos kalahating oras, napuno na namin ang 4 na sako at tanging isa na lang ang natitira. Nagpahinga na muna kami nang may madaanan kaming ilog. Sabi mo gumagawa ka ng pelikula tungkol sa aswang, di ba? Anong dahilan bakit yun ang napili mo? Kasi nung bata pa ako, palagi ako nananaginip ng tungkol sa mga aswang. Ang totoo niyan yung kwento ng pelikula na gagawin ko sana, tungkol yun sa batang nananaginip din ng mga bagay na may kinalaman sa aswang. Kaya yun, naisipan kong gawin yun. Pero sa sarili mong pananaw, naniniwala ka bang may aswang? Hindi ko alam Hindi pa naman kasi ako nakakakita ng aswang Ha? Bakit ka gumagawa ng pelikula tungkol sa aswang? Bakit hindi ba pwede? Hindi naman sa hindi pwede. Pero di ba,
bago mo gawin ang isang bagay, dapat naniniwala ka na totoo yung bagay na yon? Oo nga naman. May punto naman si Matt. May ibang kaso na hindi mo na kailangan paniwalaan bago mo gawin. Ikaw ba? Kailangan ba maniwala kay Santa Claus bago ka magbigay ng regalo sa mga bata? Hindi. Pwede naman akong magbigay ng regalo kahit... Yun nga ang pinupunto ko. May punto rin naman si Arman. Tara na nga. Tuloy na natin itong ginagawa natin para makabalik na tayo sa atin bago pa sumakit ang mga balat natin sa init. Pinagpatuloy na lang namin ang pagdadampot ng mga sanga, Kabanong. Kalaunan ay natapos na rin kami at umuwi na rin ang bahay. Nagsimula na magluto si Tio Patras nang dumating kami. Agad din naman naming sinibak ang mga nakuha naming panggatong. Naging payapa at maayos ang pananghalian namin. Kagaya nung gabi, ang dami na naman naming napagkwentuhan. Pagkatapos, sandali na muna kaming iniwan ni Tio Patras. Meron daw itong kikitain na tao. Bandang hapon, nakaramdam ako ng pagkabagot. Kaya naman sinubukan kong sumilip sa silid ni Tio Patras. Pagdating ko ron, nakita kong maraming nakasabit na mga burloloy sa mga dingding. Titingnan ko na sana ang librong nakalagay sa lamesa nang pigilan ako ni Matthew. Wag! Magagalit si Tio kapag nakita kanyang nandyan sa loob. Ha? Bakit? Malamang kwarto niya yan eh. Ikaw ba gusto mong basta-basta na lang may napasok sa kwarto mo? Doon sa bagay. Pero ano yung mga nakasabit na yan? Para yan sa pag-aalbularyo niya. Ganyan talaga siguro paligid ng mga albularyo eh. Pwede kong idagdag to sa detalye ng ginagawa kong pelikula. Nakausap mo ba si Tio tungkol sa mga aswang? Hindi pa nga eh. Tingin ko talagang ayaw niyang pag-usapan. May mga nalalaman din ako. Gusto mo bang malaman kung ano? Oo, sige. Ano ba yon? Paisa-isa lang muna ah. Ang sasabihin ko na muna sa iyo ngayon ay yung pinakamadaling intindihin. Sinara niya ang kwarto ni Tio Patras at umupo sa may hagdanan. Tinabihan ko na lang din siya roon. Ang mga aswang may iba't ibang uri. Maraming mababangis na uri nila. Pero meron din namang hindi. Ang pinaka nakakatakot daw yung mga gabunan. Isang uri ng aswang na isang beses lang kumain sa isang taon. Hindi siya namamatay sa gutom, pero napakalakas daw niya. Ang narinig kong kwentuhan nila Tio Patras at Tia Bermina noon, may isang gabunan silang hindi napuksa nung araw. Yung gabunan na yon, hindi na nila nakita kailanman. Gabunan? Ano kung ibang mabangis? Ang pagkakaalam ko, isa sa mabangis na uri nila itong kubot. Isang babaeng aswang na humahaba yung buhok para makapambiktima ng tao. Mahirap daw malaman nung matukoy kung kubot ang isang aswang. At mahirap ding malaman kung aswang ba siya o hindi. Para daw kasing normal na tao lang din tong kubot na to eh. Hindi gaya ng gabunan, malalaman mo na aswang siya sa maraming bagay. O ano pang alam mo? Marami pa akong nalalaman. Pero yung iba, araw na. Para meron tayong mapag-usapan. Sige, kumbala. Pero salamat ah. Hindi ko sinasabing maniwala ka sa mga sinasabi ko. Pero ang mga aswang, totoo sila. At minsan na rin silang nakalaban ni Tio at Tia. Pero matagal na kasing panahon yun eh. Wala pa tayo sa mundong ito. Sabihin na nating totoo ang mga aswang. Tingin mo, meron pa kayang aswang ngayon? Yun ang hindi ko alam. Pero kung sakaling meron, mahirapan na sila kasi medyo moderno na ang panahon ngayon eh. Marami na rin lugar ngayon ang naaabot ng kuryente. Ibig sabihin, lumiliit na ang mundo nila dahil hindi na gaya ng dati ang mga baryo na puro madilim. Bakit? Sa dilim lang sila umaatake? Yun ang pagkakaalam ko. Nasusunog ba sila sa init ng araw? Hindi ko alam eh. Siguro si Tio Patras na lang ang makakasagot niyan. Nakibit balikat na lang ako, Kabanong. Tinapi ko siya at sabay na rin kaming bumaba. Pagdating ng gabi, umuwi si Tio Patras. Sobrang lapad ng ngiti niya. Hindi ko alam kung bakit. Kaya sinenyasan ko si Matthew at Dambo para tanungin kung bakit. Pero si Tio Patras na mismo ang nagsabi sa amin. Masaya na ako ulit.
Alam niyo kung bakit? Meron kasi ako nakilalang maganda at mabuting babae. Pakiramdam ko siya na talaga. Naku, paano ka naman nakasiguro na hindi ka niya lulukuhin at peperahan lang, Tiyo? Ano mga naging basehan mo? Baka naman masyado ka lang nasabik, Tiyo. Basta, nararamdaman ko lang. Pakiramdam ko talaga siya na. Di ba gano'n naman daw yon? Kapag nahanap mo na talaga ang para sa'yo, hindi mo na kailangan ng maraming dahilan para makasama siya habang buhay. Napapailing na lang si Matthew at Dambo noong mga sandaling yon, Kabanong. Hindi na lang nila kinontra pa si Tio dahil ayaw nilang sirain ang kasiyahan nito. Makalipas lang ang ilang araw, nagulat na lang kami nang biglang may inuwing babae si Tio Patras. Totoo ang sinabi niya. Maganda ang babae, maputi, makinis ang balat. Hindi naman katangkaran, pero malaanghel ang muka. Napaka-inosente ng itsura. Unang tingin ko pa lang, naisip ko na kagad na bakit pumatol sa tiyuhin namin yon. Hindi naman pangit si Tio. Totoong magkamukha kami nung kabataan niya. Pero iba na rin kasi ang itsura niya dahil senior na rin. Kung ako yung babae, mahirapan na akong makahanap ng dahilan para patulan si Tio. Bukod kasi sa mapera, hindi ko kayang isipin na mahalin siya ng babae. Ito nga pala si Alena, kasintahan ko. Alena, ito naman yung mga pamangking ko. Mababait naman ang mga yan. Kinagagala ko kayo makilala. Alena ang pangalan ko. Magaling ka talaga pumili, Tiyo Aba siyempre naman. Kailan ba ako pumalya? Sigurado ka ba dyan, Tiyo? Ay bakit naman hindi? Pwede ba naming malaman kung anong nagustuhan mo sa Tio namin? Uy, naman si Arman parang nagdududa pa. Wala bang kagusto-gusto sa akin? Ayos lang, mahal ko. Kung gusto nilang malaman, sasabihin ko sa kanila ng tapat. Ang totoo, sa maikling panahon, natutunan ko siyang malin dahil sa pagiging maalaga niya. Alam niyo kasi, ang dami ko nang nakilalang lalaki. Pero lahat ng yun, katawan lang ang habol sa akin. Pagkababae ko lang ang pakay nila. Pero si Patras, hindi siya ganun. Nangako siya sa akin na saka lang niya hihingi ng bagay na yon kapag naikasal na kami. Ginagalang niya ng husto ang pagkababae ko. Yun ang naging dahilan kung bakit nahulog ako sa kanya. Oo, sobrang layo ng agwat naming dalawa. Senior na siya, habang ako naman ay 22 anyos pa lang. Pero wala naman siguro sa edad yun. Nasa nararamdaman niya ng dalawang taong nagmamahalan. Napatungo-tungo na lang kaming tatlo. Maganda at maayos naman ang sagot ng babae. Makatwiran siya para sa akin. Kaya hindi na rin talaga ako kumontra kung ano man ang sinasabi niya. Sa unang linggo ni Alena sa pamamahay ni Tio, maayos at matiwasay naman ang pakikisama niya sa amin. Hindi siya naiilang kahit puro lalaki kami sa bahay. Masipag din siya sa mga gawain. Kung minsan nga halos wala na rin kaming ginagawa. Kung ako ang tatanungin noon, masasabi kong perpektong babae siya para sa akin. Wala ba kayo napapansin na kakaiba sa syota ni Tio Patras? Kakaiba? Bakit? Paano kakaiba? Palagi siyang gising kahit alanganing oras na. Parang hindi natutulog sa gabi. Ano naman kakaiba ron? Hindi mo ba naranasan magpuyat sa gabi? Hindi, sa umaga lang. Ano? Di ka naman pwede magpuyat sa umaga Sa gabi lang ginagawa yun. Tangiks. Ikaw talaga. Kagawa-gawa ka naman ng issue. Baka mamaya malaman ni Tio Patras yan Pagalitan ka pa. Totoo naman kasing may nararamdaman akong kakaiba sa kanya Para bang may mali. Baka ikaw lang yan. Wala naman kaming nararamdaman na ganyan Okay naman si Alena rito sa bahay Siguro hindi ka lang talaga sanay na may babae rito. Isipin mo na lang na tsahin natin siya. Since mukhang magiging asawa naman na siya ni Tio Magiging asawa? Narinig ko lang kagabi. Pinag-uusapan na nila yung pagpapakasal. Aba, maganda yan. Para naman talagang meron ng makasama si Tio sa habang buhay. Ang tanong, seryoso ba talaga yung babae niya sa tsuhi natin? Hindi mo nakikita kung paano niya asikasuhin si Tio Patras? Ikaw talaga, Dambo. Kontra ka ng kontra.
Baka mamaya maudlot na naman ang kaligayahan ng Chewy natin dahil sa'yo eh. Kapakanan lang naman ng Chewy dati ng iniisip ko. Siyempre, ayaw ko lang naman siyang masaktan ulit. Napatingin nilang kami kay Alena na abalang nagwawali sa bakuran. Napangiti siya sa amin nang mapansing nakatingin din kami sa kanya. Sa totoo lang kabanong, normal na babae lang talaga ang tingin ko sa kanya. Kahit na medyo napapaisip pa rin ako kung papaano niya nagawang mahalin si Tio. Ipalagay ko noon ay mabuting tao naman si Alena. Inisip ko na lang na may mga bagay talaga akong hindi kayang intindihin. Lalo na kung hindi ko pa nararanasan. Lumipas pa nang lumipas sa mga araw. Tinipon kami ni Tio sa sala. Ang dami niyang inihandang pagkain. Wala namang okasyon. Hindi rin naman pista sa baryo nila. Pero kung makalatag ng pagkain ay parabang huling sandali na ng lahat. Bravo! Bravo! Ang dami naman ito, Tio. Anong meron? Nako, maupo na muna kayo para malaman ninyo. Nako, eto na yun. Ayaw na namin kasi magpaligoy-ligoy nitong si Alena. Naisip ko kasi na mas maganda kung magpapakasal na kami kagad. Ano? Kasal? Agad? Bakit man ang bilis? Dambo, matanda na ako. Kumbaga, kakaunting oras na lang ang meron ako sa mundong ito. Ayaw ko na hintayin pa na unti-unti akong humina bago ko pakasalan ng babaeng pinili kong makasama habang buhay. Kaya gusto ko makuha ang suporta ninyo. Ang akin lang naman yung kaligayahan mo, Tio eh. Kaya kung saan ka masaya, doon rin ako. Wala rin namang problema sa akin, Tio. Ano pa ba magagawa ko? Total, mukhang nakuha ko naman ang suporta ninyo. Di, itutuloy na namin ang kasal ha. Kailan nyo naman hubalak, Tio? Sa lalong madaling panahon siguro. Basta, mag-aasikaso lang kami ng mga bagay-bagay. May kakilala kasi akong pare. Siya ang magkakasal sa amin. Ang napag-usapan kasi namin ni Patras, pribado lang. Kumbaga, tayo-tayo lang at ilan sa mga kaanak ko. Ayoko na rin kasi na masyadong maraming tao eh. Mahiyain kasi ako. Ang mahalaga naman sa akin matuloy ang kasal. Mas maganda na nga yung walang masyadong iniimbitahan para walang panggulo. O paano? Kumain na tayo. Baka lumamig pa itong mga niluto ko. Masaya kaming nagsalo-salo ng mga sandaling yon. Pati si Dambo na kontra sa kasal, siya pang mas maraming nakain. Pagsapit ng kinahapunan, natapos na rin kami. Umalis si Tio Patras at si Alena dahil meron daw silang aasikasuhin. Naiwan kaming tatlo at magkakasamang naghugas ng mga ginamit sa pagluto at pagkain. Mabuti naman, nahanap na rin ni Tio yung para talaga sa kanya, no? Nararamdaman ko talaga, si Alena na talaga yung para sa kanya eh. Ano kayang ginamit na gayuman ni Tio para mapapayag niya si Alena, no? Di ba albularyo siya? Gumagawa rin ba siya ng mga gayuma? Uy, kung nagawa man siya, alam ko na hindi naman yung gagamitin ni Tio. Kasi kung ganun lang din, dapat ginawa na niya noon pa sa isang baba. Dapat ginawa na niya noon pa sa ibang babae. Ang kaso hindi Kung sa bagay. Itong si Dambo, hindi nagsasalita. Ikaw na kaya maggugas nitong lahat. Anong problema mo, Dambo? Hindi ka ba masaya para kay Tio? Masaya ako para sa kanya. Pero nababahala lang din kasi ako eh. Hindi naman kasi kilala ni Tio ng lubos yung si Alena eh. Paano kung lokohin lang din siya? Yun na nga ang punto. Hindi natin siya kilala. Malay mo naman totoo talagang mabait si Alena at hindi siya tumitingin sa edad o itsura. Bibihira lang ang mga ganong babae, tol. Kaya ngayong nakatagpo na si Tio ng ganon, huwag na natin kontrahin. Jackpot na nga eh. Bumuntong hininga na lang si Dambo. Nakikita ko sa reaksyon niya na talagang hindi siya mapanatag sa naging desisyon ni Tio Patras. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Sumapit na rin ang kinagabihan. 8:00 pa lang ay tahimik na ang buong paligid. Nasanay na lang din ako na maagang pumapasok sa bahay ang mga taong naroroon. Pumunta ako sa sala, dala mga libro at notebook na ginagamit ko sa pag-iisip ng mga detalye sa pelikula. Habang mag-isa ko ron, biglang bumaba ng hagdan si Alena. Oh, bakit gising ka pa, Arman? Ha? May binabasa lang ako rito.
Tungkol saan ba yan? Mga idea tungkol sa ginagawa kong pelikula na sana pagbalik ko ng Maynila matuloy na. Oo. Nabanggit nga sa akin ng tiyo mo na gumagawa ka ng pelikula. Tungkol pala saan yan? Tungkol sa mga aswang. Teka, naniniwala ka ba sa aswang? Aswang? Hindi eh. Bakit hindi ka naniniwala sa aswang? Alam mo bang si Tio Patras dating, wala? I mean, bakit hindi ka naniniwala? Kasi hindi pa ako nakakakita eh. Ako rin naman hindi pa ako nakakakita. Di hindi ka naniniwala. Noon, oo. Pero nitong mga nakaraang araw, habang nagbabasa-basa ako ng mga librong pinahiram sa akin ni Tio, parang unti-unti na akong nakukumbinsi. Kung sakaling totoo ang aswang, tingin mo meron pa ring aswang dito ngayon? Hindi ko rin alam Kung sakaling meron man, siguro naman hindi naman sila magtatangkang manggulo rito sa mga tao. Nakakatakot ba talaga sila? Base sa mga impormasyon na nakalap ko, oo, nakakatakot. Kasi kaya nilang manakit ng mga tao O baka kaya rin nilang pumatay. Nanahimik sandali si Alena. Kita ko ang pagbabago ng reaksyon ng mukha niya. Iniba ko na lang ang usapan para hindi na siya matakot. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Kukuha lang sana ako ng tubig. Sige. Bumalik na lang ako sa ginagawa ko habang siya naman ay dumiretso na rin sa kusina namin. Agad din naman siyang umakyat pagkatapos. Inabot na ako ng madaling araw sa pagbabasa nang makaramdam na rin ako ng antok. Naisipan ko nang pumunta sa kwarto ko. Isasarado ko na sana ang bintana ko roon pero nakita ko si Alena sa bakuran namin. Nakatulala lang siya sa malayo. Hindi ko alam kung anong tinitingnan niya. Akala ko nga saglit lang siya roon pero tumagal din ako sa pagtingin sa kanya ng halos 5 minuto. Ako na lang din ang sumuko at isinarado ko na ang bintana. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla ko na lang tinanong ang sarili ko kung bakit gising pa rin si Alena ng ganung oras. Naalala ko ang sinasabi ni Dambo. Doon ko napagtanto na parang hindi talagang normal na nagpupuyat ng ganon si Alena, lalo na kung nakatitig lang naman siya sa kawalan. Kinabukasan, Mas maaga ka yatang nagising ngayon Nasasanay ka na sa sistema nung maaga, hindi pa kamo ako natutulog. Ha? Bakit? May insomnia ka? Hindi ko alam Ang dami ko na sigurong iniisip kagabi. Teka, nasaan pala si Tio? Lumabas, kasama si Dambo, may binili. Si Alena. Nasa kwarto pa yata, baka tulog pa. Gisingin mo na yun kasi mag-aalmusal na rin. Pinuntahan ko na lang si Alena sa silid nila ni Tio. Kakatok na sana ako nang biglang bumukas ang pintuan. Bumungad sa akin si Alena. Gulat din siya nang makita ako. Napansin kong parang tinatago niya ang kamay niya sa kanyang likuran. Arman? Baba ka na. Mag-aalmusal na tayo. Ganun ba? Sige, mauna ka na. Teka, ayos ka lang ba? Ha? Oo naman. Bakit naman hindi? Gulat na gulat ka kasi. Mukha ba ako multo? Hindi naman. Akala ko kasi si tiyo mo. Ayoko kasi makita niya ako na wala pang ligo Ang sabi ko kasi kanina pag alis niya, maliligo na ako. Kaso, nakaidlip pala ako ulit. Sige. Basta pagkatapos mo maligo, kumain na tayo ha. Pauwi na rin yung sila. Matatapos na niluluto ni Matthew. Salamat. Maya-maya pa, pagdating nila Tio Patras. Nakausap na namin kahapon yung kakilala ni Alena na pare. Nakarap ko na rin yung 2 kapatid niya. Ayun, pumayag na rin sila sa kasal. Kapatid? Nasaan naman ang magulang niya? Wala na ako magulang nung 15 anyos pa lang ako. Ang mama ko namatay sa sakit sa puso. Ang papa ko naman, nakapag-asawa ng iba at hindi na namin nakita pa. Pero meron naman akong 2 kapatid na mas matanda sa akin. Sila ang dadalo sa kasal ko. Nabanggit mo, Tiyo. Hindi kayo sa simbahan ni kakasal? Saan naman? Walaan ko. Sa tabing dagat, no? Hindi. Sa gubat kami kakasal.
Ha? Bakit sa gubat? Gusto lang naman namin na kasama ang kalikasan sa pag-iisang dibdib namin. At saka, di ba mas kakaiba yon? Pribado at talagang nakaka-relax kasi ang sariwa ng hangin sa gubat. Kitang-kita ko ang kaligayahan sa bawat ngiti ni Tio Patras. Nararamdaman ko kabanong kung gaano siya kasaya. Pero sa tuwing titingin ako kay Alena, parang nararamdaman ko na rin ang nararamdaman ni Dambo. Parang may kakaiba. Yung saya na nakikita ko kay Tio Patras, parang hindi ko maramdaman sa babaeng yun. Kinagabihan, Oh, anong ginagawa mo dyan sa pinto? Tulungan mo kaya ako dito sa paghuhugas ng pinggan. ikaw nakatoka dyan eh. Kaya mo na yan. Anong gagawin mo dyan? Audience ba kita? Dambo, alam ko magtataka ka pero gusto ko lang malaman. Ano ba talaga nararamdaman mo kay Alena? Buwang ka ba? Nararamdaman? Magiging asawa na ng tsuhi natin yun, no? Nag-iisip mo dyan sa akin. Sira. Ang tinutukoy ko yung sinasabi mo nitong nakaraan. Di ba sabi mo may napapansin kang kakaiba? Tumigil siya sa ginagawa niya nang marinig yon mula sa akin. Tumingin siya sa labas. Siniguro niyang walang makakarinig sa amin. Bakit? Ba't interesado ka? Sabihin mo muna sa akin kung ano talaga yon bago kita sagutin. Ay nako, alam kong kukuha ka lang ng ideya sa akin para sa pelikula mo sa Maynila eh. Sige na, sabihin mo na. Nawalan na nga ako ng gana eh. Hindi ka rin naman maniniwala. Impormasyon lang talaga ang kailangan mo at hindi yung gusto kong ipunto. Alam mo ba kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako nakatulog? Kasi napansin ko si Alena kagabi dun sa bakuran natin. Nakatingin sa malayo. Tapos parang nakangiti. Tapos kaninang umaga, gulat na gulat siya nung puntahan ko siya sa kwarto. Tinatago niya yung kamay niya sa likuran niya. Iniisip ko lang kasi, parang bigla lang din akong nakaramdam ng kakaiba sa kanya eh. O di ba? Sabi ko na sa iyo, may mali eh. Ano nga ba yung napapansin mo? Ang napansin ko, yung buhok niya. Nandyan lang pala kayong dalawa. Bilisan nyo nang tapusin yan at may pupuntahan tayo. Natigil ang usapan namin nang dumating si Tio Cabanong. Nagsinyasan na lang kaming dalawa ni Dambo para ituloy yun sa ibang oras. Pagtapos maghugas ni Dambo, lumabas kami kasama si Tio Patras. Gusto niyang kami ang unang makakita ng susuotin niyang barong na pinatahi sa kanto. Paglabas pa lang namin ng bakuran, narinig na namin ang isang ali sa kabila. Galit na galit. Ayon sa ali, may nagtangkaraw sa buhay ng aso nila kagabi. Nakita raw kasi nilang may tao raw na humihila sa aso nila pero di nila maaninag na maayos dahil madilim. Napapailing na lang kami nila Tio nang marinig namin yon. Makalipas ang ilang sandali, narating na rin namin ang patahian pero sarado pa yon. Kaya naisip ni Tio na puntahan ng may-ari sa bahay nito. Kami naman ay nasa harapan lang ng patahian at naghintay sa pagbabalik niya. Wala na makilala niya si Alena. Napansin niyo ba na parang hindi na siya albularyo? Madalang na lang siyang manggamot. Parang sa isang linggo isang beses lang. Madalas na rin siyang tumatanggi sa mga kliyente. Ano na naman ba sinasabi mo dyan, Dambo? Hindi lang ako yung nakakapansin na may kakaiba kay Alena. Di ba, Arman? Ha? Pati ikaw, Armat? Sinabi ko kay Matthew kung ano ang napapansin ko sa babae. Kagaya ng inaasahan namin, hindi rin naman siya maniniwala. Pakiramdam niya, gusto lang naming hadlangan ang kasiyahan ni Tio Patras. Pero malakas talaga ang kutob namin na may kakaiba sa babaeng yon. Kaya kinagabihan, napagdesisyonan namin ni Dambo na manmanan si Alena. Hindi talaga kami natulog noon. Bandang 12:00 ng gabi, naramdaman namin na may nagbukas ng pinto sa sala. Maingay kasi ang langit-ngit ng pintong yon. Dinig na dinig, lalo na't gabi. Marahan kaming lumabas ng kwarto ni Dambo. Nagsesenyasan lang kaming dalawa. Pagsilip namin sa baba, nakita nga namin si Alena. Wala siya sa bakuran. Inasan? Baka lumabas talaga. Marahan ang bawat takbang na ginawa namin ng mga sandaling yon, Kabanong. Maya-maya pa, nakita namin si Alena na nasa harapan ng bahay ng tumatahol na aso.
Hindi namin alam kung anong ginagawa niya roon, pero may kutob kaming hindi maganda. Biglang lumingon si Alena kung saan kami nakatago. Wala kaming nagawa kundi ang ikubli lang ang sarili namin doon. Sa takot na baka mahuli kami, nakayuko kaming naglakad pabalik sa bakuran namin. Hindi na namin alam kung anong ginawa ni Alena. Basta bumalik siya ng bandang 12:00 na at tahimik na rin ang tumatahol na aso. Ayun na siya. Usog, makikita ko. Nagtatago lang kami sa kusina. Nakita namin na umakyat na rin si Alena sa taas. Lumabas na rin kami ron at nagkunwaring kumuha ng mga makakain. Pag-akyat din namin, nakaabang din pala siya sa taas. Kinagulat namin yon pero kailangan namin kumilos ng normal para di siya makalata. Saan kayo galing? Bakit hindi pa kayo natutulog? Lalo ka na, Arman. Isang buong araw ka nang walang tulog. Hindi ka ba magkakasakit niyan? Ha? Kumuha lang kami ng makakain. Kasi di talaga ako makatulog eh. Insomnia yata ang tawag dito. Ako naman iihi lang dapat. Nakita ko to sa kusina na may nahalungkat. Di, sinabayan ko na rin. Akala ko kung ano niya eh. Ikaw, anong ginagawa mo sa labas? Sa labas? Siniko ako ni Dambo. Saka ko lang napagtanto na malalaman ni Alena na nasa labas din kami dahil nakita namin siya roon. Buti na lang nakaisip agad ako ng palusot. I mean, akala ko lumabas ka kasi galing kang babae. Wala ka rin naman sa kusina. Wala ka rin naman sa banyo kasi nandun si Dambo. Oo. Nasa bakuran lang naman ako, nagpapahangin. Nag-iisip-isip, nagmumuni-muni. Siguro ganito talaga kapag malapit ng ikasal, hindi mapakali. Kung ganun di matulog ka na. Anong oras na rin Baka magkasakit ka pa malapit na ang kasal niyo ni Tio. Ngumiti na lang siya sa amin. Pero hindi kami makaramdam ng kahit na anong saya sa ngiti niyang yon. Para kasi talagang meron siyang tinatago. Sa kabila ng mga hinala at pagdududa namin sa babaeng si Alena, wala pa rin kaming sinabi kay Tio Patras. Iniisip din kasi namin kung ano ang mga mangyayari sakaling lumabas sa mga napapansin namin sa mapapangasawa niya. Makalipas pa ang ilang araw, wala nang nakapigil sa kasal ni Tio at Alena. Masaya silang ikinasal sa kagubatan kasamang isang pari na hindi naman namin kilala. Naroon din ang mga kapatid ni Alena. At 3 lang naman kaming magpipinsan na nagsilbing saksi sa pag-iisang dibdib nila. Pagkatapos ng kasal, hindi na sumama ang 2 kapatid ni Alena sa bahay. Wala kaming narinig na dahilan kung bakit. Basta kami lang ang umuwi. Wala ring gaanong handaan. Simpleng kainan lang na parang naghapunan lang din. Pero kahit na ganun, kitang-kita namin ang kaligayahan sa mukha ni Tio Patras. O sige, kumain pa kayo ha. Damihan nyo. Pasensya na kayo at ito lang ang handa ha. Hindi na kasi kami nag-abala pa na magluto para makapagpahinga na rin kami kagad. Siya nga pala. Tatagal na muna kami ng ilang araw dito sa bahay na ito pagkatapos isasama ko na rin ng tiyo nyo sa bahay namin. Ha? Sa bahay niyo? Bakit? Bubukod na kasi kami. Bubukod pero bakit sa bahay niyo? Hindi naman na kasi ginagamit yung bahay nila na yon. Kaya habang naghahanap pa kami ng sarili naming bahay, ito na muna kami. Paano po itong bahay, Tiyo? Kayo na munang bahala rito. Dadalaw-dalaw naman ako rito kapag may oras. Ganito kasi talaga kapag nag-asawa na. Maiintindihan nyo rin ako kapag nagkapamilya na rin kayo. Hindi na kami kumontra pa sa gusto nilang 2 kaabanong. Inintindi na lang namin dahil masyado pang masaya at sabik si Tio sa mga pangyayari. Matapos ang hapunan na yon, naglikpit na rin kami para matulog. Pare-pareho na kaming naninibago. Kahit kasi si Matthew na hindi naniniwala sa mga sinasabi namin, napapansin na rin ang mga pagbabago sa kilos ng tiyuhin namin. Hindi ka na nakauwi ng Maynila Hindi ba magagalit ang mga magulang mo? Nagkausap na kami kanina ni Mama. Hindi na rin naman daw galit si Papa pero sabi ko, hindi na muna ako uuwi. Paano naman ako haalis kung ganito yung nararamdaman ko? Hindi ba talaga kayo komportable kay Alena? Nung una naman, ayos naman siya Pero biglang ganun.
Kung hindi ka pa rin naniniwala sa amin, hindi ka na namin pipilitin. Pero sinasabi namin hindi maganda ang kutob namin sa babaeng yun. Tingnan mo nga hindi na mukhang albularyo si Tiyo. Lahat ng burloloy sa kwarto niya, wala na. Pati yung mga suot niya, wala na rin. Hindi na rin siya nanggagamot. Hindi ba nakapagtataka yun? Ano bang gusto niyong sabihin? May kakaiba talaga sa kanya. Kakaiba. Tipong masasabi mo na lang na tao pa ba siya? Tingin ko nga siya yung pumatay sa aso sa kabila eh. Di ba namatay yun? Nakita na lang na dugo sa bakanting lote. Uy, huwag kang magbibintang ng ganyan buwang ka talaga. Pero may punto naman si Dambo. Si Alena lang naman ang huling nakita namin na parang interesado sa aso bago yun makitang patay eh. Kailangan natin malaman kung anong tinatago ni Alena bago pa may mangyari masama kay Tiyo Patras. Anong gagawin nyo? Iimbestigahan namin siya. Kapag nalaman ni Tiyo yung gagawin nyo, sigurado magagalit yun sa inyo. Sasama ang loob nun. Kaysa naman may mangyari masama sa kanya, tapos wala tayong ginawa. Mas maganda na tong ganito, no? May 5 araw pa naman silang narito, kaya samantalahin na natin ang pagkakataon. Simulan na natin ngayon. Hindi na naman kami natulog nung gabing yon, Kabanong. Para kaming tanga na nakabantay sa paglabas ni Alena sa bahay habang nasa gilid kami ng bakuran. Pero wala kaming napala. Nabigo kaming patunayan kay Matthew na talagang may ginagawang kakaiba si Alena. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin kami sumuko. Inoobserbahan pa rin namin ang mga galaw ni Alena. Pero kahit na anong gawin namin, wala pa rin kaming makuhang ebidensya. Pakiramdam namin ni Dambo ay nakakalata na siya sa ginagawa namin. Dahilan para mag-ingat siya sa bawat galaw niya. O ano na? Aalis na sila bukas pero wala naman kayong mapatunayan. Baka kasi nakakalata na siya kaya nag-ingat. Anong nakakalata? Ang sabihin nyo, baka nagkamali kayo. Mapapatunayan namin ng totoong lahat ng sinasabi namin. Kaya ikaw manahimik ka na muna. Tahimik na naman ng gabi. Nasa kanya-kanyang kwarto kami nung oras na yon. Napapansin kasi namin na kapag magkakasama kami, hindi lumalabas ng bahay si Alena. Nakikiramdam lang kami. Hinihintay naming marinig ang langit-ngit ng pinto sa sala. Maya-maya pa, naramdaman naming may naglalakad pababa ng hagdanan. Sabay-sabay kaming napabukas ng pinto at sumilip. Nagsinyasang kaming 3. Pagsilip namin sa sala, nakita namin si Alena na nasa bakuran na. Marahan kaming naglakad. Maingat ang bawat takbang namin para hindi kami makalikha ng kahit na anong ingay. Pagtingin namin kay Alena, mabilis siyang naglakad palayo. Hindi na kami nagsayang pa ng pagkakataon. Sinundan kaagad namin siya hanggang sa nakita naming tumigil siya sa isang kanto. Merong lumapit sa kanyang lalaki. Hindi na namin nakita kung sino dahil may kadiliman doon. Pero base sa pakikipag-usap ni Alena ron, parang magkakilala silang dalawa. Walang ya. May lalaki si Alena. Kakakasal lang niya kay Tiyo Hindi yan ang nararamdaman namin. Tara, lumapit pa tayo. Baka maramdaman nilang nasa paligid tayo. Hindi yan. Doon lang tayo dumaan Nakalapit kami nang hindi nararamdaman nila Alena. Umupo kami sa gilid at narinig na rin namin ng mas malinaw ang pinag-uusapan nila. Siguraduhin mo na madadala niya ang dapat niyang dalhin. Yun ang pinakakailangan natin. Sumusunod sa plano ang lahat ng nangyayari. Kaunting hintay na lang, Ama. Ilang araw na lang ang natitira. Kailangan na nating madaliin yan. Siguraduhin mo lang na walang magiging hadlang. Yung 3 lalaki, anong gagawin mo sa kanila? Di ba parang nakakalata na sila sa'yo? Huwag mo silang intindihin, Ama. Mahihina naman ang utak ng 3 yon. Hindi sila magiging hadlang. Ang mahalaga naman sa ngayon, hindi nila mapipigilan si Patras. Buo na ang loob ni Patras na sumama sa akin at wala na sila magagawa sa bagay na yon. Siguraduhin mo lang. Ayoko nang pumalpak pa tayo. Tandaan mo, sila rin ang naging problema natin maraming taon na ang nakalilipas. Hindi ko nakakalimutan ang bagay na yan, Ama. Kaya nga ginagawa kong lahat para maging matagumpay ito. Sige,
Total wala na palang magiging problema. Ipapahanda ko na ang bahay na titirhan ninyo. Bumalik ka na. Baka makahalata pa sila sa iyo. Noong mga sandaling yon, naramdaman naming nagtindigan ng mga balahibo namin, Kabanong. Nakumpirma na kasi namin na talagang may kakaibang motibo si Alena kay Tio Patras. Bagay na mas nagpapaalarma sa aming kalooban. Kahit si Matthew, hindi rin makapagsalita dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Maya-maya pa, nakita na naming naglalakad na pabalik si Alena. Nang masiguro naming wala na siya, ay saka na rin kami umuwi. Pagpasok namin sa sala, nagulat kami nang biglang makita namin siya sa hagdan. Nakatayo lang, parang hinihintay kaming bumalik. Saan kayo galing? Ha? Dyan sa Naglakad-lakad. Hindi kami makatulog dahil dun sa barakong kape na dala nyo kaninang tanghali eh. Saan kayo nakarating? Bakit mo naman tinatanong? Wala naman. Siyempre, tiyahin niyo na rin ako. Bilang tiyahin, obligasyon ko rin na siguraduhin na ligtas sa mga lugar na pinupuntahan ninyo. Huwag ka mag-alala, Alena. Ligtas naman ang pinuntahan namin. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Kung ganon, aakyat na ako. Sige, matulog ka na. Aalis na kayo bukas kaya dapat makapagpahinga ka ng maayos. Ngumiti lang siya sa amin ng malapad, Kabanong. Pero ang ngiting yun ay nagdulot sa amin ng pangamba sa aming kalooban. Kaya bago sumapit ang umaga, nag-usap-usap kaming tatlo. Nagdesisyon kami na kausapin na si Tio. Pero bandang 9:00, nakita namin kung gaano siya kasaya. Parang tuwang-tuwa siya sa tuwing nakikipagtinginan siya kay Alena. Para kaming nakonsensya. Mamaya nga po nang alis namin ni Alena. Kayo na ang bahala sa bahay na ito ha. Matagal ko rin itong iningatan. Sana tuwing pupunta ako rito maayos at malinis to, gaya ng pag-aalaga ko. Wala ho kayong dapat alalahanin, Tio Patras. Ay, siya nga pala Arman. Hindi ka pa ba uuwi sa inyo? Lagpas 2 linggo ka na rito ah. Nakausap ko naman na po si Mama. Pumayag naman si Papa na dito na muna ako. Kung gano'n may makakasama pa rin pala dito si Dabo at Matmat. O siya, akit na ako sa taas ha. Iniwan kami ni Tio sa bakuran habang lumalagok kami ng kape. Napatingin kami sa loob kung saan naroon si Alena na abalang nagwawalis. Hindi ko alam, Kabanong, pero sa tuwing magtatama ang tingin naming dalawa, parang kusang tumitindig ang mga balahibo ko. Sasabihin na ba natin o ano? Ang hirap. Kung nakikita natin ganyan kasaya si Tio, parang ang hirap sirain yung kaligayahan niya. Kesa naman sumama siya sa babaeng yan. Tapos wala na tayong balita sa kanya. Hindi tayo basta pwedeng gumawa na lang ng desisyon ngayon. Ano mang sabihin natin, pwedeng ikagalit ni Tio. Mas kakampihan niya si Alena. Nakikita niyo naman, parang baliw na baliw siya sa babaeng yun. Paano nga kung ginayuman niya si Tio kasi may gusto siyang makuha? Gusto makuha? Ano? Hindi naman ganun karami ang pera ni Tio. Kung tutusin nga wala na siya kapera-pera ngayon kasi hindi na nga siya nanggagamot. May iba silang gustong makuha. At yun ang isa sa mga aalamin natin kung ano. Natigil lang ang usapan namin nang biglang lumapit si Alena sa amin. Meron siyang binigay na kapiraso ng papel. Nakangiti siya sa amin na parang wala siyang ginawang kakaiba kay Tio. Oh, ano to? Address yan ang bagong tirahan namin ng tsuhin nyo. Kapag gusto nyo pumasyal, kahit na anong oras ay pwede. Basta wag lang gabi kasi oras na namin yun para sa aming dalawa. Nagkatinginan kaming tatlo. Hindi namin maintindihan kung bakit niya ipinalam sa amin kung saan ang punta nila. Kasi kung talagang ilalayo na niya sa amin si Tio, mas pipiliin niyang wala kaming alam kung saan sila. Lalo kaming naguluhan ng mga sandaling yun, Kabanong. Naghahalo-halo na ang mga iniisip namin. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang 5:00. Ikinarga na namin ang mga gamit ni Tio sa tricycle. Paano? Aalis na kami. Sigurado kayong kaya nyo na rito ha? Kaya naman namin dito. Pero, tanong ko lang Tio, hindi ka na ba talaga manggagamot? Ang dami pa rin kasing nag-aanap sa inyo
Baka di na siguro ako babalik sa pagiging albularyo. Itutuon ko na ang atensyon ko kay Alena sa pinaplano naming negosyo. Ganito kasi talaga siguro yung buhay may asawa. Pupuntahan ka namin araw-araw, Tiyo ah. Wala namang problema. Tiyo, kapag may naging problema, tawagan mo lang kami ha. Nandiyan pa rin naman yung numero namin sa iyo, di ba? Hindi magkakaroon ng problema. Payapa tahimik sa lugar na pupuntahan namin. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko na maayos ang tiyuhin nyo. Kayo rin, alagaan nyo mga sarili nyo. Sumakay na silang dalawa sa tricycle. Gustuin man namin pigilan si Tiyo ay hindi na rin namin nagawa. Nakatanaw na lang kami sa papalayong tricycle. Pagbalik namin sa loob ay napaupo na lang kami sa sala. Natulala sandali. Iniisip kong ano ba talaga ang nangyayari kay Tiyo Patras. Para kasing bigla na lang siyang nagbago. Paano ang gagawin natin ngayon? Mukhang mas mahirapan na tayo nito. Binigyan naman tayo ng address kaya mapupunta natin si Tiyo. Alam ko na. Bigla kong tumayo papunta sa kwarto ni Tiyo Patras. Kakaunting gamit na lang ang naroon. Naggalungkat ako ng kung ano-ano. Nagbabaka sakaling may makita akong bagay na makakapagsabi kung ano ba talaga si Alena. Pero binuksan ko na ang lahat ng cabinet ni Tiyo at iba pang lalagyan. Wala naman akong nakita. Ano bang hinahanap mo? Kahit anong pwede makapagbigay sa atin ng idea kung ano bang nangyayari. Tulungan niyo nga ako sa paghahanap. Ano yan? Yang nasa ilalim ng cabinet. Aba, notebook to ah. Binuksan ko ang notebook na nakita namin. Sa bungad pa lang, nakita na kagad namin na merong nakasulat. Kilalang kilala ni Matthew at Dambo ang sulat kamay ni Tiyo kaya alam namin na siya ang nagsulat nun. Binasa kong nakalagay, "Dear tatlo kong pamangkin, gusto ko lang sabihin na naguguluhan ako. Nang makilala ko si Alena, ay alam kong sa sarili ko na gusto ko siya. Nagkausap kami at nagkwentuhan at pagkatapos nun ay napansin ko na parang sunod-sunuran na ako sa kanya. Nakakaramdam din ako ng kakaibang takot na hindi ko alam kung saan nagmumula. Takot na pumipigil sa akin na makapagsabi sa inyo na may kakaibang nangyayari sa akin. Gusto ko si Alena, pero hindi ko siya mahal dahil di ko maintindihan ang sarili ko. Mula nang makilala ko siya, parang wala na akong sariling desisyon. Kaya bago pa ako tuluyang mapasailalim sa kung anuman ang ginagawa niya, isinulat ko na ito sa pagbabaka sakaling malaman niyo ang nararanasan ko. Dahil sa nalaman namin ay agad kaming nanlambot. Hindi namin inakalang maging si Tiyo din pala ay alam ang nangyayaring mali sa kanya. Kung alam naman pala ni Tiyo na may kakaibang nangyayari sa kanya, bakit di siya kagad nagsabi? Hindi mo ba naintindihan yung binasa ni Arman? Merong nararamdaman si Tiyo na kakaibang takot sa kalooban niya. Yung takot na yon ang pumipigil sa kanya. Siguro, yung takot niya, iniisip niya na baka may gawin si Alena sa atin na masama kapag nagsumbong siya. At matapos siyang isulat ito, sa mga sumunod na araw, tuluyan na siyang pumailalim sa kung ano man ang ginagawa sa kanya ng babaeng yun. Anong gagawin natin? Di ano pa? Pupuntahan din natin kagad siya ngayon. Lalabas na sana kami ng silid nang biglang may sumipa ng malakas sa pinto. Bumungad sa amin ng isang matandang babae na may hawak ng itak. Nakatutok yun sa amin at galit na galit ang reaksyon ng itsura niya. Tia Bermina? Ha? Tiya natin siya? Nakabalik ka na pala, Tiya. Anong ginagawa niya sa kwarto ni Patras? At sino naman ang siyang ito? Tiya, pamangkin po siya ni Tiyo Patras. Nagbabakasyon po siya rito, may 1 buwan na. Nasa naman ang kapatid ko si Raul Yun na nga po ang problema, Tiya Wala na siya rito. Nagpakasal na kasi siya nung nakaraan. Sumama na po siya dun sa babaeng napakasalan niya. Bumukod sila. Pero may malaking problema po Natuklasan namin na yung babaeng pinakasalan niya may kakaibang ginagawa kay Tiyo. Parang ginayuma po niya. Kaya sunod-sunuran si Tiyo sa kanya. Ang nakapagtataka nga po, biglang ayaw na maging albularyo ni Tiyo Yung babaeng yun, nakita rin namin na may kausap na isang matandang lalaki. May gusto silang makuha kay Tiyo Patras.
Tapos ngayon, nabasa namin sa notebook ni Tiyo, sinabi niya na may ginagawa ngang kababalagan sa kanya yung babae. Tumira ba ang babaeng yun dito sa kwartong ito? Opo, tiya. Alam niyo ba kung saan sila lumipat? May binigay po yung babae na address sa amin. Kailangan natin bawiin si Patras. Hindi basta-basta manggagayuma ang kasama ng tiyuhin niya. Ano pong ibig niyo sabihin? Aswang ang babaeng yan. Paano po kayo nakakasiguro? Sa tinagal ko na sa pagiging albularyo, alam na alam ko na ang amoy ng mga aswang kahit wala na sila sa paligid. Naaamoy ko yon sa kwartong ito. Kaya po pala may hawak agad kayong itak? Tama ng daldalan. Samahan niyo na ako. Dali! Hindi pa siguro nakakarating sila, Tiyo, sa destinasyon nila. Baka maabutan pa natin. Bago namin lisanin ang bahay, Kabanong, may hinanap pa si Tia Bermina sa silid ni Tiyo Patras. Pero dismayado siya nang hindi na niya makita kung anong hinahanap niya. Kaya umalis na lang kami. Pumara kami ng tricycle at agad na bumiyahe. Halos 1 oras din ang binyahe namin para puntahan ang nakasulat sa address. Nakarating kami sa isang baryo. Hinanap namin ang numero ng bahay pagdating namin doon. Ibang pamilyang dinatnan namin sa bahay na nasa harapan namin. Sigurado ba kayo na ito yung address na nakalagay dyan sa papel? Opo, dito rin naman po yung sinabi ng driver kanina. Walang ya. Huwag niyong sabihin. Binigyan kayo ng maling address para hindi nyo sila masundan. Mga inutil kayo. Hindi kayo nag-iisip. Naalala ko na. Nasabi ni Tiyo no na maniniraan sila sa gubat. Saan gubat naman yon? Ang laki ng gubat, Matmat. Hindi ko po alam. Gubat lang po yung sinabi niya eh. Pambihira. Umuwi na nga muna tayo. Hindi na po natin hahanapin si Tiyo. Meron akong gagawin sa bahay. Dismayado kaming bumiyahe pabalik, Kabanong. Pag-uwi namin, pumasok si Tia Bermina sa silid ni Tiyo Patras. Hindi namin alam kung ano ang gagawin niya. Basta isinarado niya rin ang pintuan pati na rin ang bintana. Nagulat ako kanina kay Tia Bermina. Akala ko tatagain na ako eh. Masungit at istrikto si Tia Bermina. Ngayon pa lang sinasabihan ka na namin ha. Basta, ayaw niya lang talaga ng tatanga-tanga. Hindi naman yan ang iniisip ko eh. Mas iniisip ko si Tiyo. At ano kaya yung gustong kunin sa kanya ng mga aswang? Hindi naman nasabi kanina ni Tia. Itatanong ko na nga lang mamaya. Wag, magagalit yun. Ayaw nun ng tanong. Oo nga. Wala namang masama sa pagtatanong ah. Mas maganda ngang meron din tayong alam para hindi tayo tatanga-tanga, di ba? Kung bahala. Ikaw na yan eh. Napapuntong hininga na lang ako noong mga sandaling yon, Kabanong. Habang nasa sala kami, ay narinig na namin si Tia Bermina na may mga sinasabing hindi na naman namin maintindihan. Inabot na kami ng 2 araw kakahintay kay Tia Bermina. Maya-maya lang ay lumabas na rin siya. Pawis na pawis. Para na siyang naligo kahit na hindi naman mainit ang panahon nung sandaling yon. Maganda kayo. Hahanapin natin si Patras. Ano po bang ginawa niya sa loob? Sino ka para magtanong sa akin? Totoo bang anak ka ni Ted? Anak po ako ni Ted. At tingin ko naman po wala naman po masamang magtanong. Mas maganda nang may nalalaman kami. Para naman hindi kami tatanga-tanga. Bumuntong hindi nga si Tia Bermina. Napagtanto niya na rin siguro na may punto naman ang sinasabi ko. Umupo siya sa gilid at saka tumingin sa akin ng seryoso. Nung araw, pumapatay talaga kami ng mga aswang. At bago kami sumabak, nagsasagawa kami ng padasal para sa mga gamit naming anting-anting. Ito'y para mas maging aktibo ang anting-anting, lalong-lalo na sa gitna ng labanan kontra sa mga aswang. Kung ganun, kakayanin niyo pong makapas lang ng aswang ngayon? Hanggat may anting-anting, kakayanin ko. Ang anting-anting ang nagpapalakas ng katawan ko kahit may katandaan na. Tia, pwede ba naming malaman kung ano ano ka ng ano eh? Ano ba yan? Yung tungkol po dun sa sinasabi niyong may gustong kunin yung aswang kay Tiyo. Ano po ba yung bagay na yon? Ang itlog na itim. Hindi siya literal na itlog. Tinatawag lang siya na itlog dahil ganun din ang hugis niya. Kasing laki lang yun ang normal na itlog. Pero ang bagay talaga na yon ay dugo na namuo. Na hanggang ngayon ay hindi pa rin namin alam kung bakit tumigas ng ganon.
Pero ayon sa pag-aaral naming mga albularyo, ang dugo na yon ay dugo ng isang malakas na aswang. Matutunaw ang dugo sa oras na makuha na ito ng mga aswang. Gagawin nila ulit yung likido at iinumin. At kapag nangyari yon, magtataglay sila ng kakaibang lakas na kahit kaming mga albularyo, mahihirapang kalabanin ng mga aswang na ganon. Bakit kay Tiyo pinatago yung itlog na yon kung pwede namang sayo? Dahil madalas akong umaalis at matagal ako kung bumalik. Hindi ko naman pwedeng dalhin yun palagi dahil baka malaman ng mga aswang at kunin yun sa akin. Etong si Patras, sa pagiging desperado niya siguro makahanap ng babae, nalaman ng aswang na nasa kanya yung itlog. Narinig namin na dati na pala kayong nakaharap ng mga aswang na yon. Kaya siguro alam nila na kay Tiyo Patras yung kailangan nila. Kaya nga kailangan nating mahanap ang sira-ulong Patras na yon para mapigilan ang pwedeng mangyari. Kapag nagamit na nila ang itlog na itim, mahihirapan na kaming kalabanin sila. Sumapit na ang kinaumagahan. Kaunting tulog lang, lumaga na kagad kami. Kahit na inaantok-antok pa, ay wala na rin kaming nagawa kundi sundin ang sinasabi ni Tia Bermina. Nagtungo kami sa kagubatan. May daladala na si Tia na itak at meron ding mga nasa malaki niyang bag na hindi naman alam kung ano pa ang mga laman. May eksaktong lokasyon ba kung saan natin nahanapin si Tiyo? Wala. Kaya nga kailangan nating libutin ang gubat. Baka abutin tayo ng siyam-siyam. Kung napapagod ka na, pwede ka naman nang umuwi, Matmat. Manahimik ka na nga lang kasi, Mat. Kau kasi. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala nun sa mga aswang. Pero ngayon nangyayari to, naniniwala na talaga ako. Ikaw palang sinasabi noon ni Patras na gumagawa ng mga pelikula. Opo, ako nga po yun. Anong pumasok sa isipan mo at gusto mong sumama sa ganito? Hindi ka ba natatakot na baka mamatay ka sa ginagawa natin? Natatakot din po ako. Pero nag-aalala ako para kay Tiyo Patras. Ayokong umuwi ng hindi napapanatag dahil nasa panganib ang buhay niya. Hindi na nagsalita pa si Tia Bermina. Nakita kong napangiti siya ng bahagya. Maya-maya pa, napatigil kami sa paglalakad nang biglang huminto si Tia Bermina sa harapan ng malaking puno. Meron siyang iniinspeksyon. Bakit po, Tia? Dito dumaan sila Patras. Nakikilala ko ang tsinelas na ito. O nga no, tsinelas po ni Tiyo yan ah. Ano na kaya nangyari sa kanya? Malakas ang pakiramdam ko na nawala na sa kanya ang gayuma na ginawa ng aswang. Pero tingin ko, huli na ang lahat. Kailangan na nating magmadali. Gagabayan tayo ng anting-anting para mahanap siya. Lalo na akong kinabahan ng mga sandaling yon, Kabanong. Pakiramdam ko may masamang mangyayari. Pero kailangan kong tatagan ang loob ko noon. Ayaw ko rin kasing mapahiya sa tiyahin namin. Makalipas ang halos 5 oras na paglalakad, wala na rin kaming napapala. Hindi pa rin namin nasisilayan kahit ang anino man lang ni Tiyo Patras. Si Tia Bermina naman ay kalmado lang. Parang hindi napapagod. Namamangha ako kapag iniisip ko na ganun pala talaga ang epekto ng anting-anting sa kanya. Hindi siya nakakaramdam ng pagod sa katawan. Magpahinga na muna tayo. Pagsapit ng gabi, saka tayo lalarga. Hindi po ba mas delikado kapag gumabi na? Pero mas maganda kung gabi para hindi nila tayo makita ng basta. Malapit na tayo sa kinaroroonan nila. Kaya ihanda nyo na mga sarili ninyo. Nagkatinginan kami magpipinsan. Baka sa mga mukha namin ang pangamba at kaba. Kahit na gusto naming matulog noon, hindi rin namin magawa. Ni pagpikit ng mga mata ay hindi na rin nangyari. Nanatili lang kaming mulat habang nagpapahinga sa ilalim ng malaking puno. Hindi pa rin nagbabago si Tia Bermina. Maangas at astig pa rin talaga siya. Nakita niyo na ba siya kung paano pumaslang ng aswang noon? Hindi pa. Basta umuwi lang siya dati na may mga sugat na. Tingin ko mabangis nitong si Tia eh. Medyo kinakabahan ako sa mangyayari. Pero na-excite din akong makita kung paano siya lumaban. Nahinto lang ang usapan namin nang biglang mapatingin sa amin si Tia. Nagkunwari na lang kami na hindi siya pinag-uusapan. Napabuntong hininga na lang din ako. Mga bandang 5:00 ng hapon, nagpatuloy na kami sa paglalakad.
Ayon sa tiyahin namin ay malapit-lapit na kami sa kinaroroonan ni Tio Patras, kaya naman nakahanda na rin ang mga daladala naming patalim na bigay din ni Tia Bermina. Hindi nagtagal, meron na kaming natanaw na tolda, parang kampo ng mga sundalo. Pero ang sabi ni Tia Bermina, aswang ang mga naroon. At malaki ang posibilidad na naroon daw si Tio Patras. Grabe, meron pa talaga silang kampo. Hindi pa yan ang pinakalungga nila. Ang mga aswang, hindi sa ganyan namamalagi. Ibig sabihin marami talaga sila. Oo, marami sila. Kaya nga hindi tayo gagawa ng kahit na anong gulo ngayon. Ang kailangan lang natin gawin, kunin muna si Patras. At saka na namin aatupagin ang mga aswang kapag nakabalik na tayo ng ligtas. Paano natin makukuha si Tio dyan kung marami pala sila? Ililigaw ko sila. Dito lang kayo. Mamaya, makikita nyo na lang silang biglang aalis ng lungga na yan. Pupunta sila kung nasan ako. Kapag nangyari yon, kailangan nyo kagad kunin si Patras ng mabilisan. Tumango kami sa sinabi ng tiyahin namin. Maya-maya pa, gumawa na siya ng paraan. Agad na rin siyang humiwalay sa amin. Hindi ko alam kung anong gagawin niya pero nagtiwala na lang din kami sa kanya. Halos 5 minuto rin ang hinintay namin sa kinalalagyan namin. Maya-maya pa, natanaw na namin na parang naalarma ang mga aswang. Patingin-tingin sila sa kung saan. Hanggang sa bigla na lang silang nagsitakbuhan papunta sa gubat. Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Agad na rin kaming tumakbo palapit sa lungga nila. Pagpasok namin sa tolda, nakita namin si Tio Patras na nakatali ang mga paa at kamay. Nanlalaki ang mga mata niya nang makilala niya kami. Diyos ko, ano ginagawa niyo rito? Nandito kami para iligtas ka, Tio. Alam niyo na? Opo, nabasa namin yung nasa notebook mo. Lintik na babaeng yun. Nasaan na ba yun? Agad-agad naming tinanggal ang pagkakatali ni Tio Patras. Palabas na sana kami nang biglang dumating si Alena. Nakatingin siya sa amin na masama. Nanlilisik ang mga mata. Pumunta rito? Mas malakas ang lobong linlangin si Tio Patras. Kaya una pala masama na kutob ko sa'yo eh. Halimaw ka pala talaga. Palisiman kami. Wala kang mapapala sa amin. Hindi ka maaaring mawala sa amin, Patras. Hanggat hindi mo pa sinasabi sa amin kung paano magiging likido ang itim na itlog. Kailangan ka pa namin pakinabangan. Hindi niyo ako mapapakinabangan. Dahil kahit na anong mangyari, hindi ako magsasalita. Pa, sige. Tingnan ko lang kung hindi ka magsasalita kapag sinaktan ko ang mga pamangkin mo. Biglang nagbagong itsura ni Alena. Humaba ang buhok niya at gumapang pa sa baba. Agad namang humarang si Tio Patras. Kanyang kahabang buhok ang nakita ko noon. Isa siyang aswang na kubat. Mag-ingat kayo! Gumagalaw ng kusa ang mahabang buhok ni Alena. Hindi ko mapaniwalaan na nakikita ko yun ng harapan. Maya-maya pa, bigla na lang pumunta sa amin ang mahabang buhok. Buti na lang ay nakadampot si Tio Patras ng itak. Agad niyang tinaga ang buhok ni Alena. Dahil sa ginawa niya, ay nakaramdam ng sakit ang babaeng aswang. Hindi na namin sinayang ang pagkakataon. Agad na rin kaming umalis. Tumakbo kami papunta sa kung saan kami nanggaling. Nang medyo nakalayo na kami, ay saka namin naalala si Tia Bermina. Sandali, si Tia Bermina. Ha? Kasama niyo siya? Opo, siya ang kasama namin pumunta rito. Kinuha niya ang atensyon ng mga aswang para makalapit kami sa iyo kanina. Tara, puntahan natin siya. Delikado. Baka kahit makita natin siya, makaenkwentro pa natin ng ibang aswang na umahabol sa kanya. Ang sabi niya hindi tayo makikipaglaban. Kailangan ka lang muna naming iligtas. Iiwan natin siya? Sundin na lang natin ang sinabi ni Tia. Tara na! May tiwala naman ako kay Ate Bermina. Kayang-kaya niya yon. Bago pa kami maabutan ni Alena, ay agad na rin kaming tumakbo paalis. Medyo malayo-layo na rin kami noon, kaya akala namin ay nakaligtas na kami. Pero nang papatawid na kami sa kabilang kalsada, bigla na lang lumitaw si Alena sa harapan namin. Galit na galit pa rin siya sa amin. Lalong-lalo na kay Tio Patras na siyang pumutol ng buhok niya. Kaya ka, Patras! Pinutol mo ang buhok na pinakaingatan ko! Mas palaga pa ito kaysa sa buhay mo! Sos! Mukha ngang wala kang suklay-suklay eh. Ang tigas ng buhok mo.
Mag-shampoo at conditioner ka nga. Babayaran mo ang ginawa mo, Patras. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ikaw ang sasaktan ko. Akmang aatake na naman ang mahaba niyang buhok nang biglang dumating si Tia Bermina. Muntikan na akong atakin sa puso sa sobrang bilis niyang dumating. Ni hindi rin namin napansin na nasa gilid na pala siya ni Alena. Nanlalaki ang mga mata namin. Ganon din ang babaeng aswang. Ako ang harapin mong babae ka! Hinataw ni Tia Bermina si Alena ng hawak nitong itak. Tinamaan sa tagiliran ng babaeng aswang. Agad namang itong dumistansya nang maramdaman ang ginawa ni Tia. Alam kong inutil ang kapatid ko, pero hindi ang kapatid niya. Ate naman, yan talaga sasabihin mo? Manahimik ka! Dahil sa pagiging desperado mo magkaroon ng babae, nalagay sa panganib ang buhay mo! Ikaw pala ang kapatid niyang si Patras. Bakit? Akala mo, magagawa mong iuwi ang matandang yan? Hindi ako papayag! Bago ka magsalita, pakiramdaman mo muna yung sugat mo sa tagiliran. Maya-maya lang unti-unti ka nang manghihina. Kagaya ng mga kasama mong pinulbos ko rin gamit ang itak na ito. Walang yaka. Kasing sandata yan. Ang sandata na pumaslang din sa mga dati mong kalahi. Makakaramdam ka ng pamamanhid. Pero unti-unti niyang sisirain ang katawan mo. Sa madaling salita, may laso ng sandata na ginamit ko sa iyo. Wisit ka, matanda ka. Hindi ko hayaan na magtagumpay ka. Habang nag-uusap silang dalawa, hindi na namin namalayan na yung ibang bahagi ng buhok niya ay gumagapang na pala papunta sa amin. Sa dilim yun dumaan kaya hindi rin nakita ni Tia Bermina. Nagulat na lang ako nang may pumulupot na sa paa ko. Hinila ako papunta kay Alena. Arman! Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi ko hayaan na maisahan niyo ako. Ngayon, mamili ka, Patras. Babalik ka sa amin o mamamatay itong pamangkin mong Manilenyo? Pag mo sasaktan ng pamangkin ka, ako naman ang kailangan mo, di ba? Pakialam namin sa lalaking yan. Hindi naman malapit sa amin yan. Ho? Seryoso ba kayo, Tia? Ikaw, Patras, manahimik ka dyan, ha? Hindi ka nila pwedeng makuha. Paano si Arman? Mayayari tayo kay Ted. Pag-untugin ko pa kayong dalawa ng Ted na yan, Ay! Matandang babae. Sinasabi mo bang ayos lang na mamatay itong si Arman? Mas pipili ko si Patras kaysa dyan. Wala namang silbi ang isang yan, Kahit na patayin mo yan, hindi nyo pa rin makukuha si Patras. Hindi nyo pa rin malalaman kung paanong gagawing likido ang itim na itlog. Kung ganon, pasensyaan na lang tayo. Dahil papatayin ko na... Napitiwan na lang ako ni Alena nang maramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang sugat. Natawa naman si Tia Bermina. Hindi ko talaga maintindihan kung paanong nagagawa ng tiyahin namin na maging kalmado at kampante sa mga ganong klase ng sitwasyon. Sobrang sakit! Sabi mo mamamanhid ang katawan ko. Sakit! Naniwala ka naman. Tingin mo magsasabi ako ng totoo sa'yo? Halika na rito, Arman! Mabilis akong tumakbo palapit sa kanila. Si Tia Bermina naman nilapitan na si Alena na nanghihina. Pakislan niyo ako ngayon. Gagawa't gagawa ng paraan si Ama. Kinabangan ng itim na itlog. Pagbabayarin niya kayo sa mga nangyaring ito. Sinusumpa ko. Dagdanak ang dugo. Mamamatay ka na lang, ang dami mo pang sinasabi. Niloko mo ako, Alena. Totoong gusto kita. Pero ang pagkagusto ko sa'yo ay dinaya mo. Ginamitan mo ko ng gayawa para lang makontrol mo ang pagkatao ka. Ngayon, magbabayaran mo ang ginawa mo. Una pa lang wala na akong pakialam sa'yo, Patras. Ikaw lang naman itong inutil na madaling nauuto. Ate, ikaw na nga bahala sa isang yan. Magpaalam ka na sa mundong ito. Dahil maya-maya lang, makakasilip ka na sa impyerno. Hindi na nakailag pa si Alena nang hatawin siya ni Tia Bermina ng malakas. Tinamaan ng babaeng aswang sa liig. Napapikit na lang kami nung mga sandaling yon. Unti-unting bumalik sa dati ang buhok ni Alena. Hindi nagtagal, nalagutan na rin siya ng hininga. Patay na ang mga aswang dito. Umuwi na tayo. Nakakamangha, Tia. Kahit sinabi mong walang makikipaglaban, talagang pumalag ka. Kailangan ko nang gawin yon. Dahil hindi tayo makakalis dito kung hindi.
Ang paghandaan natin ay ang susunod na mangyayari. Siguradong malalaman ito ng tinatawag niyang ama. Maraming salamat sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo, ate. Manahimik ka! Puro kasi babayang nasa isip ko eh. Yan, tingnan mo kung anong nangyari. Napapakamot na lamang sa ulo si Tio Patras. Hindi na rin kami nagtagal doon at naglakad na rin kami pauwi. Naibalik namin si Tio sa bahay. Hindi na namin nakuha ang mga dinala niyang gamit. Pero ang mahalaga na lang para sa amin noon ay ligtas siyang naiuwi. Wala ka ba talagang maalala ng daling kanya ron? Wala eh. Ang taging naalala ko lang kinukulit na niya akong sabihin kung paano ginagawang likido yung itlog na itim. Kahit anong gawin nila, nananatiling solido yung itlog eh. Sinubukan na nga rin nilang basagin pero matibay. Yung tinatawag niyang ama, nakilala mo ba? Hindi. Tingin ko kilala namin siya. Siya yung matandang lalaki na nagsilbing pare sa kasal nila ni Alena. Hindi ako pwede magkamali. Iisa lang din kasi sila ng boses eh. Hindi ko na yun maalala. Kahit nga yung kasal, hindi ko alam eh. Kakaiba pala talaga ang ginawa sa'yo ng aswang na yun, Tiyo. Buti na lang talaga, wala na siya. Hindi tayo dapat makampante, lalo na ngayon. Buhay pa yung ama ni Alena. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng matandang aswang na yun eh. Ang mahalaga ngayon, ligtas si Tiyo. At magandaan na lang din tayo sakaling puntahan nila tayo rito. Hindi tayo rito mananatili. Bukas ng umaga'y aalis tayo. Pupunta tayo sa mas ligtas na lugar. Sa baryo ba yan ng mga kasamahan natin? Hindi na nagsalita si Tia Bermina, pero napangiti na lang din ako. Nagpahinga na lang din kami noong mga oras na yon, Kabanong. Sinubukan namin makatulog, pero putol-putol ang tulog namin. Kapag pumipikit kami, pakiramdam namin ay pumapasok sa panaginip namin ng mga aswang. Inabot na kami ng umaga na hindi makatulog ng maayos. Sumakit ang ulo ko. Buti na lang ay merong panghapla si Tia Bermina kaya agad din namang nawala ang sakit ng ulo namin. Ikaw, yung tungkol sa mga sinabi ko kagabi habang kalaban natin yung babaeng aswang, hindi yun totoo ha? Hindi totoong wala kang halaga. Sinabi ko lang yun para linlangin yung kalaban. Opo. Wala po yun. Alam ko rin naman pong yun talagang gusto niyong iparating sa amin nun. Pero totoo naman na wala kang kwenta. Kayong tatlo, nanood lang kayo hanggang sa matapos na yung mga nangyayari. Wala naman po kasi kaming alam paano labanan yung mga nilalang na yun eh. Kaya nga pagpunta natin sa baryo namin, tuturuan nila kayo. Para kapag nawala na ako sa mundo, kayo na lang ang bahalang magbantay kay Patras. Napatingin kami kay Tio Patras na abalang kinakausap si Dambo at Matthew. Nakita naming ngumingiti na siya ulit. Yung ngiti na hindi gaya ng ngiti niya para kay Alena. Bakit kung magsalita kayo parang mawawala na kayo ah? Hindi natin alam ang mga mangyayari. Nakakaramdam ako ng masama kaya nagsasabi na ako habang buhay pa ako. Malaki ang galit ng mga aswang sa aming dalawa ni Patras. Kaya sigurado ako sa panahong ito, hindi sila papayag na hindi sila makakabawi. Kaya dapat mas maghanda tayo. Kayong tatlo, dapat kaya nyo rin protektahan ang mga sarili ninyo. Dahil hindi sa lahat ng oras may magtatanggol sa inyo. Kinaumagahan, kahit na puyat ay lumarga na rin kami. Nagdala na kami ng mga gamit namin dahil ayon kay Tia Bermina, mananatili kami sa baryo ng mga albularyo hanggat hindi pa natatapos ang problema sa mga aswang. Dito na namin nalaman na kaya pala alis ng bahay si Tia Bermina ay dahil din sa mga aswang. Kasama raw ng kanya mga kaibigan, hinahanap nila ang iba pang aswang na naninirahan sa probinsya nila. Nagdaan ng isang oras, nakarating na rin kami sa kanilang baryo. Malayo-layo na yun sa baryo nila Tio Patras. Kaya kahit napapaano, napapanatag na ang kalooban ko na hindi kami basta-basta masusundan ng aswang doon. Hindi ko na kayo pakikilala sa kanila. Alam naman ng mga kasama ko rito na mga pamangkin namin kayo. Dito na muna kayo sa loob. Patras, sumama ka sa akin. Magsasagawa tayo ng pagpupulong. Kailangan nating paghandaan ang susunod na akbang ng mga aswang. Tumungo lang si Tio Patras, Kabanong, at saka umalis na rin silang dalawa. Naiwan kami sa sala ni Tia Bermina. Nilibot ko ng tingin ng buong bahay.
May kalakihan ang bahay na yon kumpara sa tinirhan namin. Pare-pareho namang hindi inakala na may bahay pa pala silang magkapatid. Ayos ah. Hindi ito nasabi ni Tiyo sa atin ah. Baka kasi bawal sabihin kasi lugar nga ito ng mga albularyo. Nawiwindang ako sa mga nangyayari. Nung nakaraan, sinundo nyo lang ako kasi nag-away kami ni Erpat. Ngayon, nahaharap tayo sa malaking problema. Nakakabigla yung mga pangyayari. Pero, andito na to eh. Sigurado ka bang hindi ka muna uuwi? Kasi nasa delikado ang buhay nating lahat. Tingin mo uuwi ako ng ganitong sitwasyon? Kapag umalis ako, di iniwan ko kayo sa ere. Isa pa, kasama ako sa nakakaalam ng sikreto ni Alena eh. Kaya dapat, kasama ako hanggang huli. Wala na si Alena. Ang babaeng hindi naman natin inakala na aswang pala. Patay na. Pero, kinakabahan ako. Ano kaya ang kayang gawin ng sinasabi niyang ama? Sa dami ng mga nangyari, marami ka na rin pwedeng idagdag sa pelikulang ginagawa mo ah. Pelikula? Hindi ko na muna iniisip yan. Ang iniisip ko ay kung paano tayo makakatulong sa tiyahin at tiyuhin natin. Bumuntong hininga na lang kami noong mga sandaling yon, Kabanong. Maya-maya pa, hindi na namin namalayan na nakatulog na pala kami sa sala. Nagising lang kami nang makarinig lang kami ng maraming boses. Naroon na pala ang mga kasama nila para ipakilala kami. Sa mismong araw din na yon ay isinama nila kami sa training. Pinahawa kami ng kung ano-anong sandata. Wala kaming nagawa kundi ang sumunod na lang sa agos ng mga pangyayari. Pagsapit ng kinagabihan, pagod na pagod kami sa mga pinaggagawa namin. Pero sulit naman yon dahil kahit na papaano, meron kaming natutunan sa mga albularyong nagtuturo sa amin. Ano? Kumusta naman ang pag-iensayo niya? Ayos naman, Tiyo. Nakakapagod. Pero sapat ba talaga yung mga tinuro nila para mapalaga namin yung mga aswang na makakaharap namin? Wala naman silang ituturo sa inyo na hindi nyo magagamit. O sige na, magpahinga na kayo. Bukas ng gabi, magagamit nyo na yung mga natutunan ninyo. Bukas ng gabi? Bakit? Alam na ba natin kung saan naglulungga yung mga aswang? Hindi. Pero babalik tayo sa kung saan nyo ako kinuha. Siguradong pupunta rin ang mga aswang doon. Nagkatinginan na lang kaming magpipinsan sa aming narinig. Naiisip ko ba lang kung ano ang mangyayari ng gabing yun ay hindi na mapalagay ang kalooban ko. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Dumating na rin ang oras na haharapin na namin ang mga aswang. Habang naglalakbay kami sa kagubatan, hindi pa rin ako makapaniwala na kasama ako roon. Isa lang naman kasi akong Manilenyo na nung unay hindi naman talaga naniniwala sa mga aswang. Hindi ba kayo kinakabahan? Kinakabahan, malamang. Pero ang malaga, kasama naman natin lahat ng mga albularyo at si Tiyo at Tiya. Nakita mo naman kung paano kumana si Tia Bermina, di ba? Huwag kang maging kampante. Maging alerto sa lahat ng oras. Yan ang paalala sa atin ng mga nagturo sa atin, di ba? Kayong ang tatlo, pwede ba manahimik na kayo? Nasa gubat na tayo. Baka marinig kaagad tayo ng mga aswang. Malayo pa naman tayo dyan. Huwag ka na sumagot. Napapailing na lang ako, Kabanong. Hindi nagtagal, natanong na rin namin ang lungga ng mga aswang. Pero kagaya ng inaasahan namin, wala kaming inabutan. Pero meron silang mga nakitang bakas. Kaya sumenyas na sa amin sila Tiya na maganda at maging alerto. Mga nasa 5 minuto kaming nakikiramdam sa paligid. Maya-maya pa, naramdaman na naming may mga umaaligid na sa amin. Naririnig na rin namin ang mga kaluskos. Nang marinig namin ang malakas na angil na yon, ay agad na kumalat ang mga albularyo. Kaming tatlo naman ay nanatili lang sa likuran ni Tiyo at Tiya. Mga ilang sandali lang, sumigaw na ang mga kasama namin. Isang hudyat na ang mga aswang ay handa na ring sumagupa. Kaya sa mga pagkakataong yon, pinilit kong lakasan ang kalooban ko. Iniisip ko na lang na kailangan kong mabuhay sa laban na yon dahil tatapusin ko pa ang pelikulang ginagawa ko. Kahit na anong mangyari, huwag kayong mag-iiwa-hiwalay. Naintindihan niyo ba? Ako ang bahala sa aming tatlo. Patras, dating gawi. Ang ginawa ni Tiyo ay nagbuo siya ng gaa sa paligid.
Dahil tuyo rin naman ang mga sanga at mga dahon doon, madaling kumalat ang apoy. Ginawa niya yung para magsilbing liwanag namin. Dahil sa mabilisan na pagliki ng apoy, nakita na namin ang mga aswang na nasa paligid. Mga naghahanap lang ng tamang pagkakataon para umatake. Nagsimula ang labanan. Si Tio ay nakipagsabayan na rin sa mga aswang. Habang si Tia naman ay walang kahirap-hirap niyang pinagpapapaslang ang mga aswang na umatake sa kanya. Kaming magpipinsan naman, aminadong kinakabahan pero kahit na papaano ay nagagawa namin silang sabayan. Natamaan ko! Hoy, magseryoso ka nga. Huwag maging kampante ha, mabibili sila. Ilag! Yan na nga ba sinasabi ko eh. Munti ka nang mahagip ng aswang si Dumbo. Mabuti na lang ay nahila siya kagad ni Matthew. Sa aming pagpapatuloy, unti-unti na rin naming nakukuha ang tapang ng isang mandirigma. Kahit parang hindi sila nauubos, hindi rin kami tumigil sa pakikipaglaban sa kanila. Hinanap ko sa paligid si Tio at Tia. Si Tio Patras na lang ang nakikita namin na abalang nakikipaglaban. Nakita niyo ba si Tia? Nakita ko siyang dumaan doon. May inaabol yata siya dun eh. Sa hindi ko malaman na dahilan, bigla na lang akong kinutuba na masama. Pakiramdam ko kasi ay mapapahamak si Tia Bermina na mag-isa. Kaya kahit na alam ko sa sarili kong hindi rin naman ako mahusay sa labanan, tumakbo ko papunta sa direksyon na pinuntahan niya. Hanggang sa nakita ko na nga si Tia Bermina na meron siyang kinakausap. Ang matandang aswang nakaharap niya ay ang ama na tinatawag ni Alena. Nagtago ko sa gilid. Nagmasid. Tumingin-tingin sa paligid kung merong ibang aswang na naroon. Naalala mo pa ba ka? Bakit naman kita makakalimutan, Bermina? Ikaw at si Patras ang naguna noon sa paglagas ng mga kasama ko at sa pagkuha sa amin ng itlog na itim. Kumusta ka na? Mukhang ayos ka naman ngayon. Ayos lang naman ako. Pero napagod ako kakahanap sa inyo. Dito ko lang pala kayo matatagpuan. Ang totoo niyan, wala kami talagang balak na tumambay sa gubat na ito. Pero nalaman ko na pinaslang mo pala ang mga tauhan ko at ang... Yung makulit na babae na niloko at nilinlang ang kapatid ko para lang makuha ang itlog na itim. Si Alena. Wala naman akong pakialam sa babaeng yon. Kahit na anak ko pa yan. Ginamit ko lang naman siya para makuha ang kailangan ko. Hindi mo rin naman mapapakinabangan yon. Kami lang ang nakakaalam kung paano yon gagawing likido. Kaya nga kailangan ko si Patras. Pero parang pahihirapan niyo pa ako ngayong gabi. Hindi lang kita basta pahihirapan. Tutuldokan ko rin ang buhay mo ngayon. Nakita kong may kumislap sa bandang kamay ni Tia Bermina. Tingin ko ay yun ang anting-anting niya. Bigla rin siyang nagkaroon ng mabilis na pagkilos. Nakalapit agad siya sa matandang aswang. Tinaga niya agad yun. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya agad yun tinamaan. Tumawa ang kalaban niya. Napapailing na lang din si Tia. Mukhang malaki na ang ipinagbago mo, Iding. Sa tagal nating hindi nagkita, marami na akong mga alam na galaw na hindi mo alam. Huwag kang mag-alala. Ipaparanas ko naman sa iyo yun ngayon. Biglang gumapang na mabilis si Mang Iding. Nagawang ilaga ni Tia ang unang atake nito. Pero sa pangalawang atake, dito na nadali si Tia. Isang mahabang kalmot sa tagiliran ng tinamo niya mula sa matandang aswang. Pero dali-dali din naman siyang nakagawa ng distansya. Ayos! Magaling! Habang nanonood ako sa laban nila, hindi ko talaga maiwasang hindi humanga kay Tia Bermina. Hindi na matanda ang tingin ko sa kanya. Para na siyang leader ng mga Amazona dahil sa kaangasan at tapang niya. Muling umatake si Mang Iding pero sa mga sumunod nitong kalmot kay Tia ay wala nang tumatama kahit isa roon. Nang si Tia Bermina naman ang umatake, tinamaan niya ulit ng itak sa balikat si Mang Iding. Mabilis ang kilos ni Tia na parabang wala man lang siyang sugat. Hindi pa rin natapos ang lahat. Agad na sinundan ni Tia Bermina ang mga hiwa sa katawan ni Mang Iding. Kahit umiilag ito, nagagawa pa rin makatama ni Tia Bermina sa kung saang parte ng katawan. Maya-maya pa, biglang tumungtong sa puno si Mang Iding. Duguan na siya sa mga sandaling yon. Nasaan na ang mga sinasabi mong galaw? Ayaw mo na bang ipakita sa akin ang mga yan? Akala ko pa naman
magagawa mo akong pahangain. Tunay ngang magaling ka pa rin hanggang sa ngayon. Pero huwag ka muna magdiwang, Bermina. Mga aswang, lusubin siya! Natakot ako nang marinig ang sigaw ni Mang Iding. Hindi rin ako nakalabas noon nang biglang dinumog na ng mga aswang ang tiyahin ko. Mabilis sa mga pangyayari, Kabanong. Nakita ko na lang na karamihan sa mga aswang na umatake sa kanya ay gumagapang nasa baba. Sugatan at duguan. Habang may isa pa rin namang pilit na umaatake sa kanya. Pero hindi rin naman nagtagal ay napatay na rin niya ang lahat ng yon. Kahit magtawag ka pa ng marami, walang makakapigil sa akin. Papatayin kita ngayon. At sinisiguro kong hindi ka na makakatakas. Tatakas? Sinong nagsabi na tatakas ka? Inilabas ni Mang Iding ang itlog na itim. Nagtaka si Tia Bermina kung ano ang gagawin nito samantalang hindi naman yung likido. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ka makikinabang dyan? Natuklasan ko mula sa lumang libro ng aming lahi na ang dugo ay dugo. Kahit na maging solido o likido ito, mananatili itong dugo. At kapag ang dugo ay dumapi sa aming lalamunan at sikmura, unti-unti nitong kikilalanin ang katawan ng isang aswang. Sa madaling sabi, hindi ko na kailangan pang gawin itong likido, Bermina. Kaya ihanda mo na ang sarili ba? Hindi namin inaasahan ang gagawin niya. Bigla na lang niyang nilunok ng buo ang itlog na itim. Pilit niya yung maparating sa sikmura niya gamit ang natitira niyang lakas. Pagtingin ko naman kay Tia Bermina, napansin ko na parang nabahala siya sa ginawa ng kalaban niya. Bermina, mali ka! Maling-mali ka! Nagtindigan ang mga balahibo ko nang makitang nagbago ng tuluyan ng itsura ni Mang Iding. Dumami ang balahibo niya sa katawan. Mas lumaki ang mga kamao. Nagkaroon din siya ng buntot. Mukha na talaga siyang demonyo. Sa sobrang pagkagulat ni Tia Bermina, hindi na niya namalaya na nakalapit na pala sa kanya ang mabangis na aswang. Nahawakan siya sa kamay. Narinig ko pang lumagutok ang buto niya bago siya hilahin ng malakas. Binalibag siya sa lapag. Sinipa ng ilang beses at saka pinagsusuntok sa sikmura. Sa isang iglap lang, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Bukpok sarado na agad si Tia Bermina. Maya-maya pa, nakita kong dumating na rin si Tio Patras. Kasama niya si Dambo at si Matthew. Naglakas loob na rin akong lumabas noong mga sandaling yon. Tignan mo nga naman, meron ka pa palang mga responde. Mas marami, mas masaya. Bakit pa kayo pumunta rito? Umalis na kayo! Hindi ka namin pwedeng iwan. Hindi mo naiintindihan. Nilunok niya ang itim na itlog. Naging aktibo yon sa katawan niya. Naisip ko na yan bago pa mangyari ang lahat ng ito. Kaya huwag ka mag-alala, ate. Akong bahala. Boys, ihanda niyo na mga sarili ninyo. Nahihibang na ba talaga kayo? Hindi niyo siya kakayanin. Kailangan mo magtiwala, Tia. Kami na munang bahala sa kanya. Nakakatawa ka talaga, Patras. Kung umasta ka, akala mo kung sino kang magaling. Di hamak na manggagamot ka lang naman. At kahit na kailan, wala ka pang napatay na aswang. Huli ka na sa balita. Marami na rin ako napatay ng hindi mo alam. Anong tingin mo sa akin? Iiwan yung itlog na itim kung hindi ko yung kayang protektahan? Kita sa akin ka. Kasi inutil ka. Huwag ka maging kampante, Ding. Hindi mo alam kung paano ko pinag-aralan ng sandaling ito. Merong inilabas na punyal si Tio Patras. 2 dangkal lang ang haba ng punyal. Medyo kinakalawang na rin ang bandang dulo. Ang punyal na ito ang makakapatay sa'yo. Nagpapatawa ka ba? Tama lang daldalan. Simulan na natin to. Nauna na si Tio tumakbo palapit. Sumunod naman kaming 3. Sabay-sabay naming inatake si Mang Iding. Pero dahil kakaiba ang lakas at bilis niya, hindi rin namin siya magawang patamaan. Kahit na ganun, hindi pa rin kami sumuko. Hindi niya ako kakayanin! Nahawakan niya si Dambo. Sa laki ng katawan ni Dambo ay nagmistula itong papel na hinagis lang. Si Matthew naman ay tinadyakan lang at saka tumilapon. Sinuntok niya ako. Nakailag ako kaya sa balikat lang ako tinamaan.
habang si Tio Patras naman ay nasugatan na rin ng tamaan din ng ilang beses na kalmot. Mga labastangan! Ang mga kagaya niyong kutong lupa ay mga ngaas na talilin ako. Pinatunayan niyo lang talaga na mataas ang pangarap ng mga tao. Sa sobrang taas, kailangan niyo munang makarating sa langit para maabot yan. Ah, ganun ba? Muling bumangon si Tio Patras. Hawak-hawak pa rin niya ang punyal. Kahit ilang beses siyang bumagsak, ay hindi niya man lang yon binitiwan. Sinubukang sumugod ni Tio, pero nahahawakan lang siya sa leeg. Inago sa kanya ang punyal at itinaas siya sa ere. Taas! Sesya na, Bermina. Mukhang mauuna itong kapatid mo sa langit. Magkita na lang kayo ron mamaya kapag ikaw naman ang sunod na papatayin ka. Nakatingin sa akin si Tio Patras noong mga sandaling yon. Meron siyang sinenya sa akin. Hindi ko sigurado kung ano. Pero tingin ko, gusto niyang guluhin ko si Mang Iding para mabaling ang atensyon nito sa iba. Kaya kahit na masakit ang balikat ko, sinubukan kong tumakbo palapit sa matandang aswang. Gamit ang itak na hawak ko, tinangka ko siyang tagain. Pero nahawakan niya lang din ako. Sasakali na rin sana niya ako, pero meron pang inilabas na isa pang punyal si Tio Patras. Kulay gintong punyal naman na merong bakas na pula sa bandang dulo. Hindi na nagsayang ng oras ang tiyuhin ko. Itinarak niya ang punyal sa leeg ni Mang Iding. Dahil sa ginawa niya ay pareho kaming nabitiwan ng aswang. Anong mangyayari kapag ang dugo ng aswang at kabayo ay pinaghalo? Di ba nakakalason? Ang punyal na ito ay ibinabad ko ng maraming taon para lang sa ganitong sitwasyon. At ngayon, ginamit ko na siya sa'yo dahil alam kong makukuha mo ang itim na itlog balang araw. Nakahawak lang sa leeg si Mang Iding habang pinipigilan ng pagtagas ng dugo sa leeg niya. Hindi siya makapaniwala na nagawa siyang isahan ni Tio. Unti-unti siyang napapaatras. Kitang-kita ang panghihina niya. Bagay na nagbigay ng mataas na moral sa aming lahat. Hindi maraming aswang ang napatay ko. At ang tanging nagawa ko lang sa labanan natin ngayon, at ang tanging nagawa ko lang sa labanan natin noon, ay kalabanin ng mahihinang aswang. Pero wala akong pakialam sa nakaraan. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kasalukuyan. Ang panahon kung saan pwede kitang mapatay. Galit na lumapit si Tio Patras. Habang pagewang-gewang pa si Mang Iding, ay wala siyang sinayang na oras. Sinaksak niya ng punyal sa dibdibang mabangis na aswang. Wala pang isang minuto, bumalik na rin sa dati si Mang Iding at nailuwan na rin ito ang itlog. Natalo na ang mga tauhan mo at natalo ka na rin. Ito na ang katapusan ninyong lahat. Magpahinga ka na, Iding, sa impyerno. Hinihintay ka na ron ni Alena. Meron pang sinabi ang matandang aswang pero kalaunan sumuka na rin ito ng maraming dugo at tuluyan na ring namatay. Kinuha naman ni Tio Patras ang itlog na itim. Hindi ako makapaniwala na nagtagumpay ang puwersa ni Tio at Tia nung gabing yon. Pero nakahinga naman kami ng maluwag nang masigurong wala nang mga aswang sa probinsya nila. Baka naman mag-away pa kayo ni Ted pag-uwi mo. Hindi na po. Nag-usap na kaming dalawa. Bati na kami. Kailan ba matatapos ang pelikula mo? Manonood kami. Oo nga. Gusto ko kasama ako sa bida Sige, sasabihan ko kayo kaagad kapag natapos na. Tio, maraming salamat sa pagpapatuloy Marami akong natutunan sa mga nangyari. Marami akong maidadagdag sa pelikula ko. Masaya ako nakasama sa makasaysayan na pagtalo natin sa mga aswang. Pakisabi nga pala kay Tia, maraming salamat din sa kanya. Idol ko siya. Ay, walang hiya. Ako, hindi mo idol? Malamang idol. Tinapik na lang ako sa balikat ni Tio Patras. Nang dumating na ang sasakyan ko, ay agad na rin naman akong sumakay. Nakangiti silang kumaway sa akin. Kagalakan naman ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Hindi man naging madali ang pananatili ko sa poder ni Tio Patras. Masasabi kong yun ang pinakatumatak na parte ng buhay ko. Na hanggang ngayon, bumbu pa rin sa akin ang lahat ng alaala. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Maraming salamat po sa lahat ng kabangers at kayanggaw na sumubaybay. Pinagpalang araw po at mabuhay po tayong lahat.
Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong Puli. Bago po tayo magwakas nagpapasalamat po ako sa inyong pagsubaybay sa kwento natin ngayong araw na to. Kung nagustuhan niyo po ang kwento natin at bago pa lang kayo sa channel natin, kung maaari lang po pindutin niyo ang subscribe button, pati na rin po yung notification bell para lagi po kayong nanonotify pag may mga bago tayong mga videos. Huwag niyo rin pong kalimutan na mag-comment at pindutin ang like button. Kung medyo nabibiti naman po kayo sa kwento, kung maaari lang po bisitahin nyo rin po yung ibang mga channel natin. Ito lang po yung 2 pang channel natin wala nang iba. Yung iba kasi, nako, ninakaw pa yung mga ibang mga videos natin. Well anyways, bisitahin nyo po yung Pamela Clamil. Nagna-narrate po ako doon bilang si Lolo Pael at ako rin po bilang Kabanong. Sana po mag-subscribe rin kayo kasi konti pa rin po yung mga subscribers natin doon Mag-comment at mag-like rin po kayo. Ngayon, kung medyo bitin pa rin kayo, bisitahin niyo po yung bagong-bagong channel natin. Yung Kabanong version 2.0 kung saan meron pong mga moving images na doon. Kaya may mapapanood na rin kayo habang nakikinig kayo ng narration na meron na pong music and effects. O di ba mas maganda? Kaya sana po mag-subscribe kayo para makasama po kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi po kayo mahirapan na hanapin yon, ilalagay po namin yung mga links ng mga nasabing channel dito sa description o di kaya sa pin comment. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!